Kabanata 1321 ang hadlang sa ikatlong hakbang. Karamihan sa mga planeta ng pagsasaka sa Blue Silk Clan ay mayroong panahon ng ulan kung saan patuloy na bumabagsak ang ulan. Minsan, umuulan ng malakas mula sa langit at binabasa ang lupa. Ang mga panahon ng ulan na ito ay madalas tumagal ng kalahating taon at pagkatapos nito ay may mga sumusunod na iba't ibang mga panahon, depende sa planeta ng pagsasaka. Ang planetang pinagmumulan ni Wang Lin ay naging taglamig pagkatapos ng 7 buwan ng ulan. Ang taglamig pagkatapos ng panahon ng ulan ay talagang nakakagulat. Ang lupa ay ganap na basang-basa at agad na nagyelo ng nyebe. Ang paglakad sa ibabaw ng nagyelong lupa ay nagbigay ng pakiramdam ng lamig mula sa lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Pati ang iyong dugo ay tila bumabagal at nagyayelo. Para sa mga mortal, ang ganitong panahon ay magiging kakilakilabot, ngunit ang mga mortal ng Blue Silk Clan ay sanay na dito. Sa tulong ng mga nag-aararo ng Blue Silk Clan, matapos ang maraming taon, hindi na ito isang malaking paghihirap. May ilang mga pagkain pa nga na nani sa lamig na ito. Kung mas malamig, mas maganda ang ani. Ang mga snowflake ay dahan-daang bumagsak mula sa hangin at tinakpan ng libu-libong milya ng lupa. Napakaganda nito. Ang tuktok ng bundok na kinalalagyan ni Wang Lin ay tinakpan din ng nyebe. Ito ay naging isang bundok ng nyebe. Gayunpaman, ang ilang itim na mga bato na hindi pa natatakpan ay nagpakita ng orihinal na hitsura ng bundok habang hinihintay nitong lumipas ang taglamig. Ang nyebe sa tuktok ng bundok ay sobrang kapal, at ganap na makinis ng walang kahit isang bakas ng paa. Si Wang Lin ay nakaupo pa rin doon na nakapikit ang mga mata at tinakpan ng nyebe. Ang espada ng yelo at ang bola ng vortex ay patuloy na lumulutang sa hangin. Hindi malapitan ng nyebe, kaya't umiwas ito palayo sa kanila. Matapos pagnilayan ng Heaven Reversal Stamp, si Wang Lin ay nanatili pa sa tuktok ng bundok ng 4 pang buwan. Ang pangalawang spell, ang Light and Shadow Shield, ay naglalaman ng kapangyarihan ng liwanag at ethereal. Nagpatuloy si Wang Lin sa pagtatangka nitong alamin ngunit hindi niya pa rin matukoy ang anumang pahiwatig. Ang eksena ng Dao Master Blue Dream na ginagamit ang spell na ito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa araw na iyon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata na puno ng pagod at tumingin sa nyebe na nagtipon sa harap niya. Bumulong siya, may liwanag din sa aking Thunder Night at ang batas ng pinagmulan. Maliban lamang na ang liwanag ay mula sa pagsikat ng araw, at ang liwanag ni Dao Master Blue Dream ay walang kaugnayan sa batas ng pinagmulan. Ang liwanag niya ay nagmumula sa lahat ng nabubuhay. Ano ba talaga ang liwanag na iyon? Pinapalawak ni Wang Lin ang kanyang banal na pakiramdam habang nag-iisip. Ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat mula sa bundok bilang sentro. Sa kanyang makapangyarihang banal na pakiramdam, parang nahahati siya sa milyon-milyong iba't ibang direksyon. Nakakita siya ng mga puting bundok, ang nyebe na nagtipon sa lupa, ang mga nagyayalong ilog, at ang mga glacier na lumulutang sa dagat. Nakakita siya ng mga kabisera ng mortal at ilang mga mortal sa loob ng isang bahay. Nasa paligid sila ng isang apoy, at nakita niya ang kanilang mainit na buhay. Nakakita siya ng magagandang pagkain ng mga mayayamang royal families. Nakita niya ang mga cultivators ng Blue Silk Clan at ang magagandang musika na kanilang tinugtog. Nakakita siya ng nyebe na bumagsak mula sa langit, ang mga bihirang isda sa ilalim ng nagyayalong ilog, at ang mga bihirang halaman na tumutubo sa nagyayalong lupa. Nakakita siya ng walang katapusang kalangitan na puno ng mga bituin sa malabo na kalangitan, ang malamig na hangin, at ang kumikislap na nyebe. Nakakita siya ng ilang nanginginig na maliliit na hayop at ang mga nagyayalong katawan na inilibing sa ilalim ng nyebe. Ipinag-record niya ang lahat habang ang kanyang isipan ay dahan-daang kumalat sa buong planeta. Tahimik siyang nagmasid, tahimik na nanood, at tahimik na naging bahagi ng mundo hanggang ang taglamig ay dahan-daang lumipas at ang nyebe ay nagsimulang matuno. Matapos ang hindi tiyak na oras, nakita ni Wang Lin ang liwanag. Habang nanunood ng isang pamilya ng mga mortal na 3, nakita niya ang isang napakainit na liwanag. Ang liwanag na ito ay mahina, para bang mapapawi ng isang hininga ng hangin, ngunit ito ay totoo. Dahan-dahan, nakita niya ang higit pang liwanag. Nalaman niyang ang liwanag ay mula sa dalawang magkasintahan at mula sa katawan ng isang mayamang tao. Nakakita siya ng liwanag mula sa isang patay na kalansay. Ang liwanag na ito ay puno ng lungkot, ayaw, at pakikibaka. Nakakita rin siya ng liwanag mula sa mga maliliit na hayop. Lahat ng buhay ay naglalabas ng ganitong liwanag. Ang mga bundok, ilog, dagat, lupa, langit, lahat ay naglalabas ng malabong liwanag. Kaya't madali niyang nakita ito mula sa kalawakan. Sa kanyang isipan, ang lahat ng bagay sa planetang ito ng pagsasaka ay naglalaman ng liwanag na ito. Ang liwanag na ito ay dahan-daang kumalat tulad ng isang spark sa isang parang, at pinuno ang isipan ni Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, lahat ng liwanag na nakita ng kanyang banal na pakiramdam ay nagtipon ng mabilis patungo sa kanyang katawan. Ang langit at lupa ay naglalabas ng liwanag, ang mga halaman, bundok, at ilog ay patuloy na kumikinang.
Mayroong starlight na nagmula sa kalawakan, at pati na ang bundok na kinalalagyan ni Wang Lin ay naglabas ng liwanag. Ang liwanag na ito ay dumating mula sa lahat ng direksyon hanggang si Wang Lin ay naging parang isang araw na sumisikat. Isang malaking anino ang nabuo mula sa liwanag na ito. Ang liwanag at anino ay nasa labas at si Wang Lin ay nasa loob. May kaliwanagan sa kanyang mga mata, ngunit may konting pagkalito pa. Vitalidad ba ito? Itinaas niya ang kanyang kamay at tahimik na tinanghal ito. Nawala ang liwanag at anino at bumalik sa normal ang lahat. Hindi pa rin niya ganap na nauunawaan kung ano ang liwanag na ito, para bang may hadlang na pumipigil sa kanya mula sa pag-unawa kung ano ito. Kung hindi niya mabasag ang hadlang na ito, hindi niya makakamta ng kaliwanagan tungkol dito. Hindi alam ni Wang Lin na ang hadlang na ito ay ang pinto ng ikatlong hakbang. Napakakaunti ang nakaramdam ng hadlang na ito, at mas kaunti pa ang nakabasag nito sa kanilang buong buhay. Ang tatlong spells na itinuro ni Dao Master Blue Dream kay Wang Lin ay may kanya-kanyang malalim na kahulugan. Kapag nawala ang liwanag at anino, ang mata ni Wang Lin ay bumagsak sa ice at vortex ball na hindi nagbago mula nang umalis si Dao Master Blue Dream. Habang tinitingnan ng mga bagay na ito, huminga ng malalim si Wang Lin. Sa tatlong spells, ang Dao spell na ito na lang ang natira. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at ang vortex ball ay lumipad papunta sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at nagsimulang pagmasdan ito. Ang vortex ball ay nabuo ni Dao Master Blue Dream gamit ang Dao spell. Pinagsama nito ang Call the Wind at Summon the Rain sa isang mas makapangyarihang spell na naglalaman ng sarili nitong mundo. Ang pagsasanib na ito ay ang kapangyarihan ng Dao spell na nais ipasa ni Dao Master Blue Dream kay Wang Lin. Habang maingat na pinagmamasdan ng maliit na sphere sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang 5 essences ay dahan-dahang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Ang mga essences ay nagsimulang mag-ikot, at pagkatapos ay may hindi nakikitang gas na lumabas mula sa sphere at pumasok sa mga mata ni Wang Lin. Ang sphere ay naging mas maliit, at ilang araw ang lumipas, ang sphere ay ganap na naglaho. Pumikit si Wang Lin at nagsimulang magnilay. Ang mga Dao spell ay napakaibang mula sa mga spells. Kung ito man ay mga normal na spells o mga kakayahan, maaari itong malinaw na ipaliwanag, maging ito man ay pag-atake o depensa, at makikita ang kanilang mga epekto. Tulad ng Heaven Reversal Stamp at Light and Shadow Shield, lahat ng ito ay maaaring makita. Ang mga Dao spell ay hindi nakikita at hindi maipaliwanag. Nakaharap si Wang Lin sa isang Dao spell sa kauna-unahang pagkakataon sa Seven Colored Realm nang makipaglaban siya sa matandang lalaki. At hindi siya nakalaban dito. Kung hindi dahil sa G-Realm at ang Heaven Defying Deed, hindi sana siya nakalaban. Ang pangalawang pagkakataon na nakaharap siya sa isang Dao spell ay nang pumasok siya sa Dao Realm sa tulong ng Lord of the Sealed Realm. Naunawaan niya ang sarili niyang Dao spell, ngunit mahirap ipaliwanag ang spell na ito. Kahit hindi ito kumpleto, ang Dao spell ni Wang Lin ay magdudulot ng kakaibang alon na sasaktan ng kalaban nang hindi nila ito nalalaman. Sa labas ng Demon Sect, nasaktan niya ang Elder ng Demon Sect nang hindi ito namamalayan. Ngayon, ito na ang pangatlong pagkakataon niyang makaharap sa isang Dao spell. Ang kanyang isipan ay sumisid sa isang kakaibang estado kung saan nararamdaman niyang kaya niyang gawing anuman ang isang spell. Kung ikukumpara sa dalawang spells na nauna, hindi nagtagal kay Wang Lin ang pag-unawa sa Dao spell na ito. Ang mga Dao spell ay ganito, kung maiintindihan mo, maiintindihan mo. Kung hindi, kahit 1,000 taon ay hindi mo ito maiintindihan. Habang nakapikit ang mga mata, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang espada ng yelo ay lumipad patungo sa kanyang pagkakahawak. Kahit na nakapikit ang kanyang mga mata, naramdaman niyang hindi espada ang kanyang hawak, kundi mga ulap. Habang pinapagnilayan niya ito, narinig ang mga tunog ng pag-crack at maraming mga bitik ang lumitaw sa ibabaw nito. Sandali lang, nagkabasag ito at naging mga kristal ng yelo. Ang mga kristal ng yelo ay umikot sa paligid ng kanang kamay ni Wang Lin at pagkatapos ay natunaw ito at naging patak ng ulan. Pagkatapos, ang ulan ay bumuo ng isang vortex at mabilis na umiikot bago naging ulap. Ang ulap ay parang isang maliit na bagyong nasa loob ng kanang kamay ni Wang Lin, at pagkatapos ay dahan-dahan itong nawala. Sa kanyang kinalalagyan ay isang puting ulap, hinawakan ni Wang Lin ang puting ulap sa kanyang kamay at inalag ito. Ang puting ulap ay dahan-daang umakyat patungo sa langit. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tinitigan ng may ngiti ang puting ulap na lumilipad papalayo. Ang spell na ito ay kayang pagsamahin ng mga spells. Ang unang spell na kailangan kong pagsamahin ay ang Spatial Bending. Kahit na malakas ang spell na iyon at nagpapahintulot sa akin na mabilis na makagalaw sa walang katapusang espasyo, mayroon itong malubhang kahinaan. Kapag ang origin energy sa mundo ay nabulabog, hindi na ito magagamit. Ang babae sa puti ay naghihintay sa labas ng Blue Silk Clan. Tanging sa pamamagitan ng pag-aalis ko sa kanya ng tuluyan, saka ko magagawa ang gusto ko sa Ancient Star System. Pagkatapos ay sisipsip ako ng sapat na Joss Flames upang kumpletuhin ang aking 5 essences.
Ang apoy ng Fire Sparrow Clan at ang kidlat ng Scatter Thunder Clan ay magiging mga mahusay na pinagkukunan ng nutrisyon para sa akin. Ang mga marka sa pagitan ng mga kilay ng mga tao sa Ancient Star System ay kakaiba. Para bang kaya nilang mag-devour ng isa't isa at patuloy na magbago patungo sa isang tiyak na uri ng kaluguran? Ang gusto kong malaman ay kung anong clan ang kinabibilangan ng nag-iisip na sovereign. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaking may puting buhok mula sa Moon Clan ay nasa kanyang imbakan. Lahat ng sagot ay matatagpuan doon. Kabanata 13:22 Biglang pagbabago. Lumipas ang panahon. Ang simoy ng hangin sa Tagsibol ay humaplo sa buong kalupaan. Ang lahat ay muling nabuhay habang ang mga damo ay naging lanti at ang mga amoy ng bulaklak ay pumuno sa hangin. Pati ang langit ay naging walang katapusang asol. Nagising si Wang Lin mula sa kanyang pagsasanay ilang buwan pagkatapos niyang maunawaan ang pagsasanib. Gamit ang Fusion Dao spell, ang spatial bending ni Wang Lin ay nagsanib sa mundo at sa kanyang sarili. Inintegrate din niya ang teleportation at ang pag-overlap ng espasyo upang itulak ang spatial bending mula sa isang variation patungo sa susunod. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, ang mga ulap ay dumaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naglalaman din ng asul na langit at ng mga bituin mismo. Ang depekto ng spatial bending ay ang kawalan ng katatagan bago magsanib sa mundo na nagiging sanhi ng pagbabago sa origin energy at nakakaistorbo sa spell. Habang patuloy na nagsasanib si Wang Lin, unti-unti niyang pinunan ang depektong ito. Ginagamit niya ang kanyang katawan bilang mundo upang paganahin ang spatial bending upang magsanib sa mundo. Hanggat ang kanyang katawan ay nananatiling hindi nagbabago, kahit na ang origin energy sa labas ay ma-distort, hindi ito makakaapekto sa paggamit niya ng spatial bending. Ang pagbabagong ito sa spell ay inihanda ni Wang Lin para lamang sa kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inalog. Ang espasyo sa paligid ng bundok ay nagsimulang magbago at ang mga alon ay kumalat. Pati ang sinag ng araw ay bumagsak kapag umabot dito. Kung noong nakaraan, hindi niya magagamit ang spatial bending sa ganitong sitwasyon, ngayon ay kumislap ang mga mata ni Wang Lin at kumuha siya ng isang hakbang pasulong. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay parang naging transparent at nawala. Pagkatapos ng isang sandali, lumitaw si Wang Lin sa lugar kung saan siya nawala. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kagalakan at pagkatapos ay muling umupo. Inalag niya ang kanyang mga manggas at nawala ang kaguluhang enerhiya. Lahat ay bumalik sa normal at ang liwanag ay hindi na bumagsak. Ang spell na ito ay nakarating na sa isang maliit na pagkumpleto, ngunit may ilang mga imperfeksyon pa. Ang pagsasanib nito sa aking katawan ay naitama ang ilang mga depekto, ngunit ngayon ay kumakain ito ng aking sariling origin energy. Magagawa ko itong itapon ng mga 12-12 beses, ngunit pagkatapos ay kailangan kong mabilis na ibalik ang aking origin energy. Bagamat ganito, ito ay labis na praktikal. Napakakaunting tao ang makakapigil sa akin na gamitin ang spell na ito. Murmur ni Wang Lin sa kanyang sarili habang tinatanaw ang langit. Ang kanyang tingin ay parang tumagos sa langit patungo sa labas ng Blue Silk Clan. Matapos ang ilang sandali, binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin. Ang stop spell ay sinamahan siya sa karamihan ng buhay na ito, at ang 6 na spell ni Bai Fan ay nakapagliligtas sa kanya ng ilang beses. Kasama ang 2 spell na kanyang nilikha, mayroon din siyang Heaven Reversal Stamp at Light and Shadow Shield mula kay Dao Master Blue Dream. Sa tulong ni Dao Master Blue Dream, ang Call the Wind at Summon the Rain ay naisama sa kanilang sariling mundo na kayang umatake at magdepensa. Ngunit ito ay simpleng pagsasanib lamang ng 2 spell, kung maisasama ko ang Magic Arsenal dito, ang kapangyarihan nito, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang puso ay mabilis na pumintig. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang langit. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng kakaibang liwanag, at ang vortex na binuo mula sa pagsasanib ng Call the Wind at Summon the Rain ay lumitaw. Hindi malaki ang vortex sphere na ito, ngunit kung anumang cultivator ang makakita nito, mararamdaman nila na parang may mundo sa loob nito. Ang vortex sphere ay parang isang bibig na magsisimulang mag-devour ng lahat ng bagay matapos itong lumitaw. Kapag ito ay na-activate, magiging sarili nitong mundo. Si Dao Master Blue Dream ang tumulong kay Wang Lin upang likhain ito. Perpekto ito nang walang mga depekto at naglalaman ng malaking kapangyarihan. Magic Arsenal. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at niluluwa ang Celestial Silang Stamp. Isang malakas na ugong ang umalingaw at inalog ni Wang Lin ang kanyang manggas. Isang kislap ng liwanag at hindi mabilang na battle souls ang lumitaw. Ang mga alon ng malungkot na hiyaw ay umalingaw sa buong langit. Ang mga mabagsik na battle souls ay nagbigay ng matinding aura. Marami sa mga kaluluwang ito ay mga tao mula sa Ancient Star System. Maliban sa daan-daang mga cultivator sa labas ng Sealed Realm Formation, may isang malaking bilang ng mga miyembro ng Moon Clan at lahat ng iba pang mga nilalang na kinain ni Wang Lin sa kanyang paglalakbay. Ang mga cultivator ng Ancient Star System ay may tatak na kumikislap sa pagitan ng kanilang mga kilay.
Ngayon na lumitaw silang lahat bilang Battle Souls, isang nakakagulat na tanawin ito para sa sinumang tumingin. Tinitigan ng lahat ng mga taong pinatay niya sa nakaraang 2,000 taon, itinataas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at mabilis na bumuo ng mga seals na inilapag sa bawat kaluluwa. Ang Celestial Sealing Stamp ay nagsimulang kumislap ng mabilis at nagsimulang magsanib sa Vortex Sphere. Sa una, maayos ang pagsasanib, ngunit sandali lamang, isang malaking pakiramdam ng pagtanggi ang sumak. Para itong tubig at apoy at hindi maaaring magsanib. Nakapanguso si Wang Lin at niluluwa ang isang bangkos ng Origin Soul Essence, pagkatapos ay pinalibutan ng kanyang Divine Sense ang Vortex Sphere at Celestial Sealing Stamp, pinipilit na magsanib ang mga ito. Gamit ang kanyang Origin Soul Essence at Divine Sense, ang pagtanggi sa pagitan ng Vortex Sphere at Celestial Sealing Stamp ay pinipigilan at nagsimula silang magsanib. Patuloy na pinanood ni Wang Lin ang pagbabago. Patuloy na lumipas ang oras at ang Celestial Sealing Stamp ay unti-unting nagsanib sa Vortex Sphere. Sa sandaling nagsimulang mag-relax si Wang Lin, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagatubiling umatras at nagsimulang mag-alis ng kamay, bumubuo ng hindi mabilang na mga layer ng proteksyon. Sa isang iglap, ang sphere na nagsanib sa Celestial Sealing Stamp ay kumislap, nagbigay ng isang mapanirang aura, pagkatapos ay bigla itong sumabog. Sa sandaling sumabog ito, si Wang Lin ay nakapag-atras na ng malayo. Inalag niya ang kanyang manggas at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang pagsabog ng vortex na ito. Kasabay nito, kinuha niya ang bumagsak na sphere at ginamit ang spatial bending upang magpakita sa isang lugar ng espasyo malapit sa gilid ng Blue Silk Clan. Sa sandaling muling lumitaw, hindi na mapigilan ang pagbagsak ng vortex sphere. Naging isang bagyo ito, at ang ugong nito ay umalingaw sa buong star domain. Ang mga sound waves at shock waves mula sa pagsabog ay humaplo sa katawan ni Wang Lin at bumuo ng isang hindi mailarawang mapanirang lakas. Isang pakiramdam ng buhay at kamatayan ang pumuno sa isipan ni Wang Lin. Hindi siya nagatubiling mag-alis ng kamay, na nagdulot ng walang katapusang liwanag mula sa lahat ng direksyon. Isang malaking liwanag na anino ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Wang Lin. Dumating ang mapanirang aura at nakipaglaban ito sa liwanag na anino sa paligid niya. Ang mga malalakas na tunog ng pag-alog ay umalingaw, at ang epekto ay nakakagulat. Sa sandaling iyon, ang mapanirang aura ay tumulak patungo kay Wang Lin. Gayunpaman, nang matamaan ito ng liwanag na anino sa paligid niya, ang liwanag na anino ay nagbigay ng malakas na kislap at hindi inaasahang pinabalik ang lakas. Ang reflection at refraction ng liwanag. Dahil sa puwersa ng reflection na ito, ang mapanirang lakas na dumating ay naipasa sa walang katapusang espasyo, palabas ng Blue Silk Clan. Ang mga malalakas na tunog ng pag-alog ay patuloy na umalingaw, at tumagal ng 15 minuto bago ito tuluyang hamupa. Ang liwanag na anino ay nawala at nagbigay si Wang Lin ng isang ngiting pilit. Sa kanyang harapan, ang Vortex Sphere at ang Celestial Sealing Stamp ay naghihiwalay na, naglalabas ng isang kababalaghan ng liwanag. Ang pagsasanib na ito ay masyadong mapanganib. Sumimangot palalo si Wang Lin. Hindi niya inaasahan na ang sapilitang pagsasanib ay magdudulot ng ganitong nakakagulat na epekto. Kung titigil na siya ngayon, sayang. Tinitigan ni Wang Lin ang Vortex Sphere na may hindi pagkakasunduan sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, kumislap ang kanyang mga mata at nilulun niya ang Celestial Sealing Stamp. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kanang kamay. Lumipad ang Vortex Sphere papunta sa kanyang kanang kamay at sa isang higpit ay nawala ito. Kasabay nito, kumislap ang mga ghostly light sa paligid ni Wang Lin at pinalibutan ang kanyang katawan. Sa isang pag-iisip, ang liwanag ay damaloy at kumalat ng parang ligaya sa sentro. Sa isang kisap mata, kumalat ito ng 10,000 talampakan. Lahat ng nasa loob ng 10,000 talampakan ay tila nahiwalay mula sa labas, parang isa itong ibang mundo. At ito nga, ay nangyari. Ang Call the Wind ay bumuo ng langit at ang Summon the Rain ay bumuo ng lupa upang magbuo ng sarili nitong mundo. Walang origin energy sa loob ng 10,000 talampakan na lugar na ito, tanging ang kalooban ni Wang Lin. Sa loob ng mga 10,000 talampakan na ito, siya ang hari ng mundong ito. Dahil hindi ko ito kayang pagsanibin ng sapilitin, susubukan ko ng ibang pamamaraan. Sa loob ng 10,000 talampakan na mundo, binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at lumabas ang Celestial Sealing Stamp. Sa sandaling lumabas ang Celestial Sealing Stamp, isang malakas na puwersa ng pagtanggi ang umabot sa lakas na parang mula sa asul na bundok. Sa ilalim ng naglalakihang puwersa ng pagtanggi, nagkaroon ng mga tunog ng pagputok na parang hindi na kayang tiisin ng Celestial Sealing Stamp, at isang hindi inaasahang crack ang lumitaw. Ito ay nagdulot ng kaunting pag-aalinlangan sa mga mata ni Wang Lin. Nang magatubili siya, mas marami pang mga cracks ang lumitaw, at ang hindi mabilang na mga kaluluwa sa loob ay nagbigay ng malungkot na hiyaw na parang pinipilit nila ang katapusan ng mundo.
Ang Celestial Silang Stamp na ito ay binuo mula sa isang piraso ng Thunder Celestial Realm at pinino sa pamamagitan ng Divine Retribution, kaya't halos hindi masisira. Ngunit, sa ilalim ng puwersa ng pagtanggi na ito, nagkaroon ng mga cracks dito at may mga palatandaan ng pagbagsak nito. Ito ay nagbigay ng malaking pagkabigla kay Wang Lin. Clarong naramdaman niyang ang puwersa ng pagtanggi na nagdudulot ng pagbagsak ng Celestial Silang Stamp ay hindi gaanong kalakas, ngunit tila may isang uri ng limitasyon. Ang limitasyong ito ay pumipigil sa Celestial Silang Stamp na magtaglay dito. Mas lalong hindi ito kayang magsanib. Ang Call the Wind at Summon the Rain World ay naglalaman ng aking kalooban, at ang Celestial Silang Stamp ay naglalaman din ng aking kalooban, ngunit hindi sila magsasanib. Hindi ko ito paniwalaan. Matibay ang tingin ni Wang Lin at hindi siya nag-atubiling gawing mas maliit ang mundo. Ang malalakas na tunog ng pag-alog ay mabilis na umalingaw-ngaw. Habang lumiliit ang mundo, mas marami pang mga cracks ang lumitaw sa Celestial Silang Stamp hanggang sa magbago ito sa hindi mabilang na piraso. Ang hindi mabilang na mga pagharang sa loob ay kumalat sa mundong ito at hindi inaasahan, naging bahagi ng mundo nang magsimula itong lumiit. Ang higit pang nagpasindik kay Wang Lin ay na ang hindi mabilang na mga battle souls ng mga taong pinatay niya ay kumalat sa hindi mabilang na piraso. Kabanata 13:23 Just Flame. Ang 10,000 talampakang daigdig ay pumasok sa katawan ni Wang Lin, ngunit nanatiling gulat si Wang Lin, nakatingin sa kawalan. Matapos ang ilang sandali, siya ay nakabawi. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at may kaunting pag-aalinlangan na halong hindi paniniwala. Habang nag-iisip, kumiswat ang kanyang katawan at siya ay nawala. Muling nagpakita sa bundok at naupo. Nanatiling walang imik siya ng ilang sandali at nahirapan pa ring maniwala sa nangyari. Pagkalipas ng 15 minuto, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kanyang isipan ay pumasok sa kanyang katawan. Sa ibabaw ng kanyang pinagmula na kaluluwa ay lumulutang ang isang bilog na vortex, at nasa loob nito ang mundo ng ulan at hangin. Bagamat ang mundo ng ulan at hangin ay sumasaklaw lamang ng 10,000 talampakan kapag nasa labas ng kanyang katawan, ito ay walang hanggan sa loob ng kanyang katawan. Sa oras na ito, maraming mga kontinente ang lumulutang sa loob ng daigdig na ito, at lahat ng mga ito ay nabuo mula sa gumuho na Celestial Silang Stamp. May mga kaluluwang mandirigma sa mga kontinente ng iba't ibang laki. Ang mga kaluluwang ito ay hindi nagpapalabas ng mga malulungkot na sigaw, nakaupo lamang sila. Makinis na puting mga aura ang umaabot mula sa mga itaas ng kanilang mga ulo at iniabsorb ng daigdig. Kasabay nito, ang mga aura na ito ay dumadaan diretso sa isipan ni Wang Lin patungo sa kanyang 5 esensya. Ang 5 esensya ni Wang Lin ay parang mga halaman sa tagsibol habang ang makinis na puting aura ay nakapaligid sa mga ito, at naglalabas ng malakas na pakiramdam ng buhay. Ito ba ay, patuloy pa rin si Wang Lin sa pagkabigla. Dahil nakilala niya ang makinis na puting aura na ito, lalo pang tumindi ang pagkabigla. Parang isang kidlat na umuugong sa kanyang isipan. Hindi pamilyar si Wang Lin sa aura na ito. Nang sambahin ni 13 at ng iba pa ang sinaunang Diyos na estatwa sa Demon Spirit Land, naruroon din ang aura na ito. Sa Cloud Sea, sa laban kay The Wistwater, ang huling spell na ginamit ni The Wistwater ay naglalaman din ng aura na ito. Ang pag-uusap kay Lord ng Sealed Realm at kay Dao Master Blue Dream ay tumutok sa susi sa pagiging isang ikatlong hakbang na tagapag-alaga, Just Flames. Hindi nauunawaan ni Wang Lin kung ano ang Just Flames o kung paano ito nilikha. Gayunpaman, nang pinagsama niya ang mundo ng ulan at hangin sa Celestial Silang Stamp, nagbukas ang eksenang ito, na lalong nagpabilis sa kanyang pagkalito. Ang mga kaluluwang mandirigma na ito ay lahat ng mga taong kanyang pinatay, ngunit ngayon ay naging mga disipulo na nagbibigay sa kanya ng Just Flames. Ito ang swerte ni Wang Lin, ang pamana ng Lord ng Sealed Realm, at isang halos hindi matutularan na mutation. Kahit si Dao Master Blue Dream ay hindi inisip na ang pagtuturo kay Wang Lin ng Fusion Dao Spell ay magdudulot ng ganitong pagbabago. Ang Celestial Silang Stamp ay nabuo mula sa isang piraso ng Thunder Celestial Realm. Ang Thunder Celestial Realm ay nilikha ng Lord ng Sealed Realm ng maraming taon na ang nakalilipas upang pigilan ng Realm Sealing Formation na sumipsip ng Just Flames ng Inner Realm upang magpakita ang Just Flames sa Inner Realm. Bagamat ang 4 na Celestial Realms ay winasak, sila ang pinakamahusay na materyales para sa paggawa ng Just Flames. Gayunpaman, kung iyon lang, hindi ito magiging sapat, ngunit ang piraso na ito ay nakaranas din ng Divine Retribution. Parang ang langit mismo ay pinino ang piraso na ito upang maging isang yaman para kay Wang Lin. Ang bagay na nagbigay daan sa kapanganakan ng Just Flames ay muling pinino ng Divine Retribution. Hindi sinasadya, kinuha ni Wang Lin ang bagay na ito upang gamitin sa Magic Arsenal. Gamit ang kanyang buhay at kamatayan na dumin, lumikha siya ng 18 layers ng impyerno na sumipsip sa lahat ng kaluluwa ng mga taong kanyang pinatay upang hindi sila makapasok sa siklo ng reincarnation. Habang lumilipas ang panahon, ang kapangyarihan upang lumikha ng Just Flames mula sa mga piraso ay napuno sa mga 18 layers ng impyerno.
Ngunit kung wala itong pagkakataon upang mag-activate, dahan-dahan itong mawawala. Hindi nakita ni Wang Lin ang anumang abnormalidad dahil ang mga kaluluwang mandirigma na ito ay pinalibutan lamang ng kapangyarihan upang lumikha ng Joss Flames at hindi naglalabas ng kahit ano. Dumating ang pagkakataong ito nang pagsamahin ni Dao Master Blue Dream ang Call the Wind at Summon the Rain sa isang mundo. Parang binigyan ng ugat ang isang halaman na walang ugat. Pagkatapos, sinubukan ni Wang Lin na pagsamahin ang Magic Arsenal at ang mundo ng ulan at hangin. Nagdulot ito ng pagbabago ng pagkakataong ito. Bagamat marami ang mga kaluluwang mandirigma at mahina pa ang Joss Flames, malayo sa lakas ng 2 bilyong disipulo ni The Wistwater, ito ay tunay na Joss Flame. Ang susi sa pag-abot sa ikatlong hakbang at isang Dao na yaman na ipinaglalabanan ng mga tagapag-alaga sa ikatlong hakbang. May kakaibang ekspresyon si Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tahimik na nag-isip ng sandali bago ito itinapon sa likod ng kanyang isipan. Sa wakas, may panganib pa rin mula sa babaeng nakaputi sa labas ng Blue Silk Clan. Kahit na hindi sinasadya niyang nagkaroon ng yaman na ito, kung hindi ito makakatulong sa kanya upang lutisin ang krisis mula sa babaeng iyon, walang silbi. Kumikinang ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang kanang kamay. Isang bitik ng espasyo para sa imbakan ang lumitaw at isang malaking buto ng daliri ang lumipad palabas. Habang lumulutang sa hangin, ito'y tumaas tulad ng isang kontinente. Ang sinaunang buto ng daliri ng Diyos ay parang isang planeta ng pagsasanay. Bagamat kalahati lamang ito ng orihinal na buto ng daliri, ang aura nito ay matindi. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang aura mula sa ilalim nito. Ang sinaunang aura sa loob ng buto ay napakabigat, halos maging material, ngunit hindi ito kayang maabsorb. May isang maliit na kalooban sa loob na hindi papayag na kainin ito. Habang tinitingnan ng kalahating buto ng daliri, lumitaw ang mga sinaunang bituin ni Wang Lin at dahan-daang umiikot. Sinubukan niyang i-absorb ngunit nabigo pa rin sa huli. Ginamit ni Tuo Sen ang isang napakapangyarihang spell upang pahintulutan ang kanyang mga bituin na kainin ang buto. Kaya niyang kainin ang mga ikatlong hakbang na tagapag-alaga upang palakasin ang kanyang mga bituin, ngunit may isang kalooban sa loob ng sinaunang Diyos na aura, kaya tiyak na magiging mahirap para sa kanya na kainin ito, ngunit hindi ibig sabihin na wala akong paraan upang i-absorb ito. Kumikinang ang mga mata ni Wang Lin habang iniunat ang kanyang kanang kamay at muling hinanap ang kanyang imbakan na espasyo. Isang flash ng liwanag at lumipad ang Soul Lasher kasama ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaking may puting buhok ng Moon Clan, dumating sa harap ni Wang Lin. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nakapikit. Ang marka ng Crescent Moon sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumislap ng mahina, tinutulan ng Soul Lasher. Dahil ang Moon Clan ay mayroong sinaunang buto ng daliri ng Diyos, tiyak ay may paraan silang gamitin ito, ang tingin ni Wang Lin ay bumagsak sa orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki. Ang taong ito ay may napakataas na antas ng pagsasanay, halos katulad ng Asher Dragon Divine Emperor, halos nasa ika-4 na Heaven's Blight. Kung nakatagpo siya sa kanya noon, hindi siya magiging match. Gayunpaman, malinaw na ang taong ito ay hindi kayang tumugon sa mga malalakas na pag-atake ni Tuo Sen at sa huli ay tinamaan ng matinding pinsala mula kay Tuo Sen. Pagkatapos, nang maputol ang buto ng daliri, ang katawan ng matandang lalaki ay bumagsak dahil sa shockwave ng sinaunang Diyos na aura. Pati ang kanyang orihinal na kaluluwa ay tinamaan ng malubhang pinsala, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Wang Lin na dakpin siya. Gayunpaman, napakamahusay ng matandang ito, at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay naging material, tulad ng isang tunay na katawan. Kung hindi dahil sa fatal effect ng Soul Lasher laban sa mga orihinal na kaluluwa, hindi siya makakapagsil sa kanya. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki, at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at itinutok. Ang Soul Lasher ay agad na naglabas ng isang madilim na gintong liwanag at lumiit. Ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nagpakita ng sakit. Binuksan niya ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan si Wang Lin. Isa ka lamang 6 na Star Ancient God. Ang Moon Clan ay nakapatay na ng marami tulad mo. Kahit na nahuli mo ang orihinal na kaluluwa ng matandang ito, ano ang magagawa mo? Ang orihinal na kaluluwa ng matandang ito ay naging material na at hindi pwedeng mamatay o masira. Ngumisi ang matandang lalaki at isinara ang kanyang mga mata. Hindi na niya pinansin si Wang Lin at sinubukang gamitin ang kanyang orihinal na enerhiya. Gayunpaman, dahil sa Soul Lasher, lahat ay nakasil. Hindi nagsalita si Wang Lin at inihip ang kanyang kanang kamay. Isang flash ng dugo ang lumabas at ang dugo ng espada ay lumitaw. Hindi maaway niyang tinusok ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki gamit ang dugo ng espada. Ang dugong espada ay direktang tumagos sa orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki, at siya ay nagpakawala ng isang malupit na sigaw. Bigla siyang damilat at tumitig kay Wang Lin. Habang ang matandang lalaki ay sumisigaw, itinaas ni Wang Lin ang dugong espada at binuksan ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki. Malaking halaga ng asensya ng orihinal na kaluluwa ang pinalaya, at nilamon ito ni Wang Lin.
Hindi kita kayang patayin. Isang kasapi ng slave clan ang naglalakas loob maging ganito kaaringking. Malamig na tinig ni Wang Lin, at inalimpuyo niya ang dugong espada sa kanyang kamay at muling pinutol ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki. Lalo pang sumigaw ang matandang lalaki at nanginginig ang kanyang katawan. Tumitig siya sa dugong espada sa kamay ni Wang Lin at takot ang pumuno sa kanyang mga mata. Anong klaseng espada ito? Hindi sumagot si Wang Lin sa tanong ng matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay walang malasakit habang inaalimpuyo niya ang dugong espada sa kanyang kamay patungo sa orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki. Ang mga sigaw ng matandang lalaki ay unti-unting hamina habang lumilipas ang oras. Bahagya niyang naisip ang layunin ni Wang Lin at nagsimula siyang magpanik. Hindi pa titigil si Wang Lin sa pagpatay sa kanya kundi patuloy siyang pinahihirapan. Sa Soul Slasher, hindi siya makaka-recover. Ang matandang lalaki ay tanging natutulala at tinitingnan ang kanyang orihinal na kaluluwa na tumatagas. Hindi rin niya kayang mag-self-destruct. Pagkalipas ng ilang oras, ang matandang lalaki ay pinalakas hanggang sa hangganan. Ang lahat ng orihinal na enerhiya sa kanyang katawan ay tumugas at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay puno ng mga sugat. Ang dugong espada ay naglalaman din ng puwersa ng pagsuso na kumukuha ng kaunting lakas tuwing ito'y pumapatak. Hindi lang ito masakit, kundi unti-unti na siyang namamatay. Sa pagkakataong iyon, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nang bawiin niya ang dugong espada, pinatong niya ang kanyang kanang kamay sa orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki. Ang kanyang diwa ay lumabas at sinimulan niyang saliksikin ang kaluluwa ng matandang lalaki. Ang mga sigaw ng matandang lalaki na dati mahina ay tumindi. Ang kanyang katawan ay nanginginig at nagsimula siyang magtangkang maglaban ng mabangis. Ngunit nang magsimula siyang maglaban, tinapik ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at muling lumitaw ang dugong espada. Tumagos ito sa orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki. Ang katawan ng matandang lalaki ay malakas na nanginginig at ang kanyang resistensya ay nag-collapse. Ang kanyang mga mata ay naging malabo at ang kanyang katawan ay naging transparent, parang maaari siyang mag-collapse anumang oras. Matapos ang mahabang oras, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang kanyang ekspresyon ay naging labis na seryoso. Ang orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki na may puting buhok ay ngayon ganap ng transparent at nagsimulang dahan-daang maglaho. Ngunit habang siya ay naglalaho, kumislap ang isang dugo na liwanag habang ang dugong espada ay tumagos sa kanyang ulo at ganap siyang nilipol. Sa oras ng kanyang pagkamatay, ang kaluluwa ng matandang lalaki na may puting buhok ay lumitaw sa isang kontinente sa loob ng Wind and Rain Realm. Nakatagilid siya doon at naglalabas ng isang nakakagulat na dami ng milky white aura. Napakalaki ng Moon Clan. Ang grupong winasak namin ni Tuo Sen ay isang sangay lamang. Sa Ancient Star System, mayroon pang 3 sangay ang Moon Clan. Sa pangunahing sangay, may isang ninuno ng Moon Clan. Ang taong iyon ay isang third step cultivator. Hindi kailanman nakita ng matandang ito ang Sovereign sa kanyang buhay. Alam lamang niya na matagal nang tumakas ang Sovereign mula sa inner realm ng malubhang na sugatan at nagpapagaling sa isang misteryosong lugar. Kasama ng mga sinabi ni Dao Master Blue Dream, may kredibilidad na nasaktan ng Sovereign ng isang sigaw mula sa isang bagay sa inner realm at tumakas ng takot. Ang Sovereign ay nagsasagawa ng closed door cultivation dahil sa kanyang mga sugat. Hindi ko lang alam kung gaano na siya kalakas. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at tumingin siya sa kalangitan. Panahon na para umalis. Sigurado akong ang babae na nakaputi ay naghihintay pa rin doon. Kabanata 1324 Pag-alis sa Blue Silk Clan. Ang sinaunang mga Diyos na alipin, ang Moon Clan. Nang ipagkanulo ng Moon Clan ang mga sinaunang Diyos, nakatanggap sila ng tulong mula sa isang misteryosong grupo ng mga tao. Ang mga spells ng mga taong ito ay labis na nakakagulat at ganap na naiiba kumpara sa mga tao ng Ancient Star System. Mahusay din sila sa paggamit ng mga seal. Dahil lamang sa tulong ng mga ito nakuha ng Moon Clan ang tiwala at kalooban upang ipagkanulo ang mga sinaunang Diyos. Gayunpaman, kahit ngayon, hindi pa rin matukoy ng Moon Clan ang pagkakakilanlan ng misteryosong grupong ito ng mga cultivators. Hindi kahit ang third step na ninuno ng Moon Clan ay alam ang marami tungkol dito. Ang sabi-sabi ay ang mga misteryosong cultivators na biglang dumating ay tila nakipagkasundoan sa maraming mga clan ngunit wala namang gaanong ugnayan sa mga sinaunang imperial concubines. Binigyan ng mga taong ito ang Moon Clan ng isang kakaibang spell na nagbigay sa kanila ng kakayahang sumipsip ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos. Nagsimula mag-isip si Wang Lin. Pinag-aralan niya ang alaala ng matandang lalaki at nakuha ang spell na ito, ngunit hindi kumpleto. Ang spell na ito ay tinatawag na Noble Spirit Spell. Hindi lahat ay maaaring mag-cultivate ng spell na ito, at kailangan ito ng isang bagay na tinatawag na Spirit Seeds. Iniwan ng mga misteryosong tao ang ilang Spirit Seeds sa mga katawan ng mga tao ng Moon Clan. Parang mga parasitiko na tumutubo sa loob ng mga kasapi ng Moon Clan. Ginamit ng Moon Clan ang Noble Spirit Spell upang lumunin ang mga sinaunang Diyos na namatay sa digmaan.
Ginamit nila ito upang paunlarin ang kanilang clan at maging isa sa mga dakilang clan ng Ancient Star System. Habang nag-iisip, naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Habang natututo siya ng higit pa, lalong lumalabas na kakaiba ang lahat. Parang may ulap ng fog na tumakip sa mundo. Kung hindi niya matanggal ang fog na ito, hindi niya makikita ang lahat ng bagay. Bigla niyang naisip at inalimpuyo ang kanyang kanang kamay, inilipat ang malaking daliri ng sinaunang Diyos sa kanyang storage space. Pagkatapos ay inayos ang kanyang mga gamit at tiningnan ng mundo, at naglakad ng isang hakbang. Umalis siya sa planeta at lumitaw sa kalawakan. Ang mga bituin ay kumikislap habang si Wang Lin ay lumulutang sa kalawakan at naiisip ang kakaibang eksena ng babaeng nakaputi. Gayunpaman, may isang hinuhal na pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng matagal na oras, pinigilan ni Wang Lin ang hinuhal na iyon. Tahimik niyang tiningnan ang direksyon ng Mount Blue. Bahagya niyang nakita sina Li Qianmei at Dao Master Blue Dream. Nagpakita siya ng isang komplikadong tingin bago siya huminga ng malalim. Pagkatapos, naging isang sinag ng liwanag siya at lumipad patungo sa gilid ng Blue Silk Clan. Bago siya umalis mula sa Blue Silk Clan, may mga alon na lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin at nagsanib siya sa mundo, na nawawala ng walang bakas. Ang mga alon ay kumalat ng malayo at unti-unting nawala mula sa Star Domain. Umalis si Wang Lin. Sa sandaling umalis siya, sa Mount Blue, patuloy na tumutugtog si Dao Master Blue Dream ng zither at hindi tumangala. Si Li Qianmei naman ay tahimik na nag-cultivate na parang wala siyang naririnig. Ginamit ni Wang Lin ang spatial bending upang magsanib sa mundo, at matapos ang ilang sandali, may mga alon na lumitaw sa isang lugar sa Ancient Star System. Nagkaroon ng pagbaluktot mula sa alon na parang may isang tao na maglalabas mula dito. May isang babae sa puti na lumulutang sa kalawakan malapit sa mga alon. Hindi tiyak kung kailan siya dumating. Para bang nasa labas lang siya ng Blue Silk Clan sa isang hininga at sa susunod na hininga ay narito na siya. Tahimik niyang tiningnan ng mga alon, hinihintay ang figure sa loob. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mga alon at ang figure na malapit nang lumabas ay parang kumuha ng isa pang hakbang. Sa isang iglap, ang mga alon ay lalong lumakas at kumalat hanggang sa haminana, hanggang sa tuluyan silang nawala. Ito na ang ikalawang pagkakataon na ang mga mata ng babae ay naglabas ng kakaibang liwanag. Tahimik niyang tiningnan kung saan nawala ang mga alon at pagkatapos ay unti-unti siyang naglaho. Sa isang ibang bahagi ng Ancient Star System, lumitaw ang babae sa puti. Para siyang isang propeta. Sa sandaling lumitaw siya, may mga alon na kumikilos sa kanyang harapan. Ngunit tulad ng dati, sa sandaling lumitaw ang mga alon, ang mga ito ay malakas na kumilos. Ngunit, sa pagkakataong ito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagwagi. Ang mga alon ay tahimik na nahati at pagkatapos ay nagwasak. Sa sandaling magwasak ang mga alon, ang orihinal na enerhiya sa aura na ito ay sumabog ng parang bagyong, at nag-form ng isang malaking vortex na may lapad na mga 10,000 talampakan. Ang lahat ng orihinal na enerhiya ay sinipsip, at ang lahat ng teleportation spells ay magiging walang silbi sa harap ng vortex na ito. Sa sandaling magwasak ang mga alon at magpakita ang vortex, lumitaw ang figure ni Wang Lin mula sa kalawakan. Ang kanyang 5 essences ay nakatago sa kanyang mga mata, kaya't nakita niya ang babae sa puti sa loob ng vortex. Pinipigilan mo akong umalis ng ilang beses. Ano ang layunin mo? Ang tinig ni Wang Lin ay flat at kalmado. Hindi nagsalita ang babae. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro kay Wang Lin. Sa kanyang pagturo, ang vortex sa kalawakan ay pabilis ng pabilis, umabot sa isang limitasyon, at tumakbo patungo kay Wang Lin. Naramdaman ni Wang Lin na parang siya'y nasa isang putik at hindi makalabas sa vortex. Inalimpuyo niya ang kanyang kanang kamay at 2 phantoms ng USA ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang 10 milyong mga anino ng espada ay biglang pumutok, lumikha ng isang malakas na puwersa na sumabog sa paligid ng vortex. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at ang vortex ay huminto ng sandali sa epekto ng mga anino ng espada. Mabilis na umatras si Wang Lin at nagpaalam ng malaya mula sa vortex. Tahimik na tinitingnan ng babae sa puti si Wang Lin, na mabilis na umatras, at muli niyang itinuro ang kanyang kamay. Sa kanyang pagkilos, isang malaking kamay ng phantom ang lumitaw sa likod ni Wang Lin. Ang kamay ay parang gawa sa jade at walang awang humakbang patungo kay Wang Lin. Bigla na lamang lumitaw ang malaking kamay at mabilis. Hinawakan niyo si Wang Lin sa halos instant pagkakita nito. Sa parehong oras, ang babae ay lumapit at tumawid sa vortex. Sa isang iglap, naroon na siya sa harap ni Wang Lin. Wala pang 5 talampakan ang pagitan nila. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata, mabilis beyond belief. Para bang si Wang Lin ay walang kapangyarihang lumaban-laban sa kanya. Hindi lumaban si Wang Lin, hinayaan niyang hawakan siya ng kamay. Tumitig siya sa babaeng malabo ang itsura sa harapan niya at sinabi, "Sino ka ba talaga?" Ang babae sa puti ay tumingin kay Wang Lin at nagsalita sa kauna-unahang pagkakataon.
Blue Concubine, Lulan. Ang kanyang boses ay kaaya-aya at may kakaibang charm. Isa sa 8 ancient imperial concubines. Pininid ang mga mata ni Wang Lin. Tumanggo ang babae sa puti at pagkatapos ay lumakad papalapit hanggang hindi na aabot ng 7 na pulgada ang pagitan nila. Para bang may bahagyang amoy na pumasok sa ilong ni Wang Lin ngunit wala siyang naamoy. Hindi ko sana nais na sipsipin ang iyong divinity, ngunit dahil nakikita mo ako, hindi ko na kayang maghintay pa. Ang babae sa puti ay nagbukas ng bibig hindi bababa sa 7 pulgada mula kay Wang Lin. Halos magkalapit na sila at hindi na siya malabo, kaya't malinaw na nakita ni Wang Lin ang kanyang itsura. Sa sandaling makita ni Wang Lin ang kanyang itsura, kumsol ang kanyang mga mata. Ang kulog ay rumagasa sa kanyang isipan at siya ay napamaalam ng saglit. Ang mukha ng babae ay mukha ni Limuan. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa isang daze at ang kanyang isipan ay niyugyog, ang mga labi ng babae ay kumilos. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay marahang nag-inhale. Habang siya ay humihinga, ang mga bituin ng sinaunang Diyos ay lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin at mabilis na umiikot. Maimpluwensyang gintong usok ang lumabas mula sa mga bituin. Ang dating kalmadong ekspresyon ng babae ay biglang nagpakita ng excitement at kasakiman. Malapit nang ma-inhale ang gintong usok sa kanyang bibig. Ngunit, sa eksaktong sandaling iyon, nawala ang daze sa mga mata ni Wang Lin at pinalitan nito ng kaliwanagan. World. Isang mundo ang lumitaw na parang malamig na hangin, at isang flash ang dumaan mula sa katawan ni Wang Lin. Isang itim na liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan. Sumabog ang Wind and Rain World na naglalaman ng mga Joss Flames ni Wang Lin. Napakabango ng babae sa puti, napakabigat sa kanyang katawan. Habang ang ghostly light ay kumikislap, bigla ang Wind and Rain World na lumaki hanggang 10,000 talampakan. Hindi na kaya ng babae na matulak pabalik ng Wind and Rain World. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, ang gintong usok ay biglang kumonfront sa sandaling pinalawak ang Wind and Rain World. Wala ni isang piraso ng usok ang na-inhale ng babae at lahat ng ito ay bumalik sa kanyang mga bituin ng sinaunang Diyos. Isang pagdaloy ng dambuhalang dugo ang lumitaw habang ang Blood Sword ay lumilipad sa paligid ni Wang Lin. Tumusok ito sa Jade Hand na humahawak kay Wang Lin. Nagkolaps ang kamay at nakatakas si Wang Lin. Ang lahat ng nangyaring ito ay bahagi ng plano ni Wang Lin. Nais niyang malaman ang pagkakakilanlan ng babae at ang layunin niya. Tanging pagkatapos malaman ng lahat ng ito ay makakalapit siya ng kalmado sa kanya. Higit sa lahat, kinuha ni Wang Lin ang risk na ito upang tiyakin ang isang hinuhal niya tungkol sa babae mula noong una niyang makita siya. Bagaman tinulak ang babae sa puti ng 10,000 talampakan mula sa Wind and Rain World, nagningning ng malamig ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang malaking spatial crack ang lumitaw sa kalawakan. Ang malaking spatial crack na ito ay para bang kakainin ang lahat ng daraan sa daan nito, at humarap ito kay Wang Lin. Lumakad din siya patungo. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata habang ang mundo sa paligid niya ay lumiliit hanggang naging isang protective barrier na may 100 talampakang paligid. Kasabay nito, itinuro niya ang kanyang kanang daliri at malamig na nagsabi, "Kung dumating ka gamit ang iyong orihinal na katawan, wala akong laban, ngunit ang simpleng avatar na ito ay hindi kayang lokohin ang aking mga mata." Sa sinabi ni Wang Lin, nagbago ang ekspresyon ng babae ng malaki. Hindi niya naisip na makikita niya ang katotohanan na isa lamang siyang avatar. Ang babae sa puti ay lumapit at nagsabi, "Dapat si daw Master Blue Dream ang nagsabi sa iyo." Heaven Reversal Stamp. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumagsak agad. Ang mundo sa mga mata ni Wang Lin ay umikot at ang mundo sa labas ay mabilis na nagbago kasabay nito. Kabanata 1325 Projection Avatar. Ang mga kulog ay rumagasa at ang kalawakan mismo ay nagbaliktad. Walang langit o lupa sa kalawakan, ngunit ang isipan ni Wang Lin ay naglalaman ng sarili nitong mundo. Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw. Ang aninong ito ay parang ulap. Ito ay kumikilos at rumaragasa habang kumakalat. Pagkatapos, isang bahagi ng ulap ay lumubog at naging lupa. Ang natitirang bahagi ng ulap ay lumutang pataas at naging langit. Ang langit at lupa ay lumitaw. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Habang ang babae ay lumalapit gamit ang kanyang spell, isang galaw ng kamay ni Wang Lin ay ginawa at ang lupa na naging langit ay bumagsak. Habang ang lupa ay bumababa, ang mundo ay nanginig at isang hindi maipaliwanag na presyon ang sumip. Nagbago ang ekspresyon ng babae sa puti. Ang Heaven Reversal Stamp ni daw Master Blue Dream. Ipinasa niya sa iyo ang spell na iyon. Tumigil ang babae sa paglapit at ang kanyang katawan ay nabaligtad. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at siya ay nagbulong ng isang bagay. Isang puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan upang labanan ang spell na ito. Ngunit ang Heaven Reversal Stamp ay isa sa mga malalaking spell ni daw Master Blue Dream. Sa sandaling ito, ang lupa na naging langit ay bumagsak. Ang spatial crack na nilikha ng babae sa puti ay agad na gumuho.
Ang puting liwanag mula sa kanyang katawan ay naglaho. Sa sandaling ito ng panganib, binuka niya ang bibig at lumabas ang isang puting jade. Pagdating ng jade, ang mundo ay nanginig at ang jade ay lumutang sa harap ng babae, bumuo ng isang puting harang. Ang mga kulog ay rumagasa sa mga bituin. Ang lupa at langit ay nagsanib sa sandaling ito, na nagdulot ng mas malupit na presyon. Ang kalawakan mismo ay tila handa ng gumuho habang ang malalaking piraso ng spatial cracks ay lumitaw. Pagkatapos ng isang sandali, nawala ang lahat. Ang mundong lumitaw ay nawala sa sandaling nagsanib ang langit at lupa. Gayunpaman, ang mapanirang aura na nilikha nito ay nanatili. Ang mukha ng babae ay naging maputla at ang puot ay pumuno sa kanyang mga mata. Ang jade na lumulutang sa paligid niya ang nagprotekta sa kanya upang hindi siya mamatay sa Heaven Reversal Stamp. Isang projection avatar na may lamang Third Heaven's Blight cultivation at maglalakas loob pang pumatay sa akin. Kung hindi dahil sa kakaibang katawan mo na mahirap matukoy, matagal na kitang pinatay. Simula nang una kong napansin ka, may isang bagay na ako'y nagtataka. Kung tunay kang third step cultivator, paano mo ako pinayagan na makaalis ng ganoon na lang? Kung may tunay kang katawan, bakit hindi kita naamoy kahit ganoon tayo kalapit? Kung may tunay kang katawan, bakit kailangan mo ng isang treasure upang labanan ng Heaven Reversal Stamp? Ngumiti si Wang Lin. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo na tumusok sa babae sa puti. Ito ang hinuha sa kanyang isipan. Upang tiyakin ang hinuha na ito, hindi siya tumakas at sa halip ay nagpasya siyang makipaglaban sa babae sa puti. Kung ang taong ito ay tunay na isang third step cultivator, kahit gamitin niya ang spatial bending, magiging mahirap siyang makatakas. Ngunit kung hindi siya, si Wang Lin ay hindi isang tao na madaling paglaruan. Isa ka lang projection avatar na walang katawan. Nais mong sumipsip ng aking divinity, at ginamit mo pa ang ilusyon upang maging anyo ng aking minamahal. Dahil dyan, nararapat ka ng mamatay. Lumapit si Wang Lin at nag-wave ng kanyang kamay pagkatapos magsalita. Ang Wind and Rain World ay biglang kumalat hanggang 10,000 talampakan. Ang mga battle soul sa mga pira-piraso ay lumabas at tumama sa babae sa puti. Ang ekspresyon ng babae ay naging madilim. Kailangan niyang aminin na namali niya ang pagpapahalaga sa kakayahan ni Wang Lin. Nagkita lang sila ni Wang Lin ng aksidente at inisip niyang tiyak na plano ang lahat. Ngunit hindi niya akalaing mapapansin siya ni Wang Lin sa kanilang unang pagkikita, ni sa ikalawang pagkikita ay malalagay siya sa disadvantage sa laban. Sayang, hindi makararating ang aking orihinal na katawan. Kung hindi, may kumislap na malamig sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang mga battle soul sa loob ng Wind and Rain World, at nagbago muli ang kanyang ekspresyon. Ang mga ito, habang siya'y nagulat, ang hindi mabilang na mga kaluluwa ay tumakbo palabas at pumulibot sa kanya. Isang malagatas na aura ang lumitaw mula sa kanila nang magsimula silang umatake. Ang mga kulog ay rumagasa at mabilis na umatras ang babae sa puti. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumuo ng seal at iniabot ang kanyang kamay patungo sa kalawakan. Ang itim na liwanag ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak at kumikislap ng mabilis sa kanyang kamay. Spirit Destruction Light. Kumislap ang puot sa kanyang mga mata at inihagis niya ang kanyang kamay. Pagdapol ng itim na liwanag sa mga battle soul, biglang nawala ang Wind and Rain World at naging walang katapusang mas maliliit na mundo sa paligid ng bawat battle soul upang labanan ang itim na liwanag. Ang mga kulog ay rumagasa sa buong mundo. Pinilit ng mga battle soul na umatras mula sa itim na liwanag, ngunit wala ni isa sa kanila ang nasaktan. Lahat ng atake ay tinanggihan ng Wind and Rain World sa kanilang paligid. Nagpatuloy ang pag-urong ng babae sa puti, at sa isang kisap mata, umabot siya ng libu-libong talampakan. Lumapit si Wang Lin at mabilis na kinapitan ang babae sa puti. Siya ay may jade na nagpoprotekta sa kanya, kaya hindi siya natatakot na masaktan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay muli at mas marami pang itim na liwanag ang nagtipon upang bumuo ng isang itim na longsword. Sa sandaling lumitaw ang sword na ito, nagbago ang kulay ng mundo at isang malalakas na kulog ang kumalampag. Tumingin siya kay Wang Lin at binanggit ang kanyang kanang kamay. Ang itim na longsword ay lumipad ng diretso patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Sa sandaling dumating ang itim na longsword, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at malumanay na sinabi, Light and Shadow Shield. Pagkatapos niyang magsalita, ang lahat ng liwanag sa kalawakan ay nagsimulang magtipon. Ang lahat ng liwanag, pati na ang liwanag ng mga bituin at ang hindi nakikitang liwanag, ay nagtipon sa paligid ni Wang Lin ng mabilis. Habang nagtipon ang liwanag, isang higanting light shadow ang lumitaw. Ang itim na longsword ay malapit ng dumapo at agad na sumabog ito sa light shadow. Isang malakas na rumble ang kumalampag at kumalat. Ang light shadow ay kumislap ng maliwanag nang tumama ang itim na longsword dito. Habang karamihan ng light shadow ay gumuho, ang puwersang tumama dito ay nagbabalik at nagpalabas ng itim na longsword na tumama mismo sa babae sa puti.
Sa sandaling nakita ng babae sa puti ang light and shadow shield ni Wang Lin, kumsuol ang kanyang mga mata. Mabilis siyang umatras, ngunit ang itim na longsword ay masyadong mabilis at tumama sa harang na nakapalibot sa kanyang katawan. Ang mga kulog ay rumagasa at ang kanyang mukha ay lalong pamatla. Ang jade na nagpoprotekta sa kanya ay naging malabo. Gayunpaman, hindi pa tapos. Agad pagkatapos magbalik ang itim na longsword, si Wang Lin ay sumugod. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang dambuhalang bloodlight ang sumip. Lumitaw ang blood sword sa kanyang kamay at walang awa siyang bumagsak. Mamatay ka sa akin. Habang siya'y umaatungal, isang dambuhalang liwanag ng dugo ang nagningning at lumikha ng isang mabagsik na hangarin na pumatay patungo sa babae sa puti. Nagbago muli ang ekspresyon ng babae habang mabilis niyang binuo ang mga seal at lumikha ng hindi mabilang na mga patong ng proteksyon sa kanyang katawan. Ngunit ang liwanag ng dugo ay masyadong mabilis at dumiretso itong tumusok sa mga patong ng proteksyon bago tumama sa jade. Isang malakas na kulog ang umugang at ang kalawakan mismo ay nanginig. Isang tunog ng pagkrak ang nanggaling sa jade at isang bitik ang lumitaw dito. Ang babae sa puti ay umubo ng isang bunten ng dugo. Umurong siya at ang kanyang katawan ay naging malabo at nawala. Nang makita ni Wang Lin na umuubo ng dugo ang babae, kumurap ang kanyang mga mata at nabulabog siya ng sandali. Ang kanyang hinuha ay siya ay isang projection avatar lamang at hindi isang katawan. Ngunit sa ngayon, nakita niyang may dugo siya. Gayunpaman, siya ay nakikipaglaban kaya't wala siyang oras upang mag-isip. Ang puot ay pumuno sa kanyang mga mata habang siya ay sumugod gamit ang blood sword. Ang limang esensya sa kanyang mga mata ay umiikot at siya ay tumingin sa paligid. Muling nakita niya ang babae sa puti. Walang awa niyang ibinagsak ang blood sword. Original na katawan, iligtas mo ako. Ang babae sa puti ay may malungkot na ekspresyon habang siya ay mabilis na umatras. Nagsimula siyang magdasal at mag-wave ng kanyang kamay. Ang jade na may bitik ay kumislap ng maliwanag. Isang puti, jade-like na kamay ang lumabas mula sa liwanag at maingat na itinutok kay Wang Lin, na papalapit. Ang paglitaw ng kamay na ito ay nagdulot ng paghinto ng mundo. Maging ang liwanag ay kumupas. Lahat ng bagay ay tila naging mapatla sa harap ng kamay na ito. Parang ang buong mundo ay napalitan ng kamay na ito. At ang lahat ng tinuturo ng kamay ay gumuho. Sa sandaling ipinatong ang daliri, biglang nakaramdam si Wang Lin ng isang malakas na pakiramdam ng krisis ng buhay at kamatayan, mas matindi pa kaysa nang makipaglaban siya kay The Wistwater. Biglang tumigil si Wang Lin at hindi nagdalawang isip na mag-wave ng kanyang kamay. Ang libu-libong wind and rain worlds ay mabilis na nag-fuse at bomb alot sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ginamit ni Wang Lin muli ang light and shield. Ang malaking halaga ng liwanag ay nagtipon at bumuo ng isang higanting light shadow. Sa sandaling ito, ang index finger ng jade-like na kamay ay tumama sa light shadow na nakapalibot kay Wang Lin. Ang light shadow ay nanginginig at gumawa ng tunog na parang hindi nito kayang tiisin. Nagsimula itong gumuho. Habang gumuho ito, ang mga alon ng puwersang sumasalungat ay tumama at tinutulan ang daliri. Gayunpaman, ang daliri ay hindi tumigil at dumiretso itong tumchuansok sa light shadow. Dahil dito, ang light and shadow shield ay ganap na nag-disintegrate. Sa sandaling nag-disintegrate ito, tumama ito sa wind and rain world na nakapalibot sa katawan ni Wang Lin. Ang mundo ay nanginig ng malakas at ang mga kaluluwa sa loob nito ay umuungal. Isang malagatas na aura ang lumabas mula sa mga kaluluwa upang tutulan ng daliri. Kabanata 13:26 Panghuhuli. Gayunpaman, ang daliri ay hindi kapanipaniwala ang lakas. Pagkatapos sirain ng light and shadow shield, parang ang wind and rain world ay madaling mag-disintegrate anumang oras. Ang daliri ay lumikha ng isang dambuhalang concave sa wind and rain world. Habang ito ay patuloy na dumurog, ang mundo ay nanginig ng mas malakas. Ang milky white na aura ay nanlaban ng walang tigil habang sinusubukan itong itama ang puwersang nasa loob ng daliri. Mabilis na umatras ang katawan ni Wang Lin habang malinaw niyang naramdaman na ang wind and rain world ay hindi na kayang magtulungan pa. Sa sandaling ito ng panganib, ang mga mata niya ay nagpakita ng kabangisan, at inalag niya ang kanyang kanang kamay upang buksan ang kanyang storage space. Sa sandaling lumitaw ang kanyang storage space, mabilis na kumonfront ang wind and rain world hanggang sa pumasok ito sa katawan ni Wang Lin. Nang walang hadlang, ang daliri ay dumiretso at dumaan sa gitna ng noo ni Wang Lin. Ngunit, sa sandaling ito ay lumapit, sumigaw si Wang Lin at ang dambuhalang daliri ng Ancient God ay lumabas mula sa storage space at hamarang sa harapan ni Wang Lin. Ang jade-like na index finger ay direktang tumama sa Ancient God finger. Isang malakas na kalabit ang nagdulot ng pagyanig sa buong star field. Umubo si Wang Lin ng isang malaking bangkus ng dugo at itulak siya pabalik kasama ang Ancient God Fingerbone. Isang hindi nakikitang liwanag ang tumchuansok sa Ancient God Fingerbone at dumaan sa dibdib ni Wang Lin. Tumusok ito palabas ng likod ni Wang Lin kasama ang mga mist ng dugo.
Ang daliri ay biglang nanginig nang tumama ito sa Ancient God Finger, parang ngayon lang nito naranasan ng isang malakas na impact. Ang daliri ay naging malabo at malapit nang mag-disintegrate. Isang matinding sakit ang damaloy kay Wang Lin. Kung ibang tao, tiyak na nais na nilang tumakas, ngunit hindi si Wang Lin. Ibinigaw niya ang sakit at may matinding ekspresyon habang itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang blood light ay nagtipon upang maging blood sword at walang awa niyang pinabagsak ang daliri. Nag-flash ang blood sword at tumama sa daliri. Sa sandaling ito, ang kamay ay itinataas upang saluhin ito. Gayunpaman, ang blood sword ay dumiretso at tumchuansok sa kamay. May isang mahina at misla na ungol at ang kamay ay nahati at nag-disintegrate mula sa mundo na parang hindi ito kailanman nagkaroon. Ang jade sa harapan ng babae sa puti ay nagkabasag at naging alikabok. Ang babae sa puti ay naging ganap na mapotla at umubo ng dugo. Mabilis siyang umatras at nagsanib sa mundo upang tumakas. Huwag kang makakatakas. Ang dibdib ni Wang Lin ay puno ng dugo at dumadaloy ito pababa. Bagaman ang daliri ay naharang ng Light and Shadow Shell, Wind and Rain World, at ang Ancient God Finger, may isang bakas pa rin na tumusok sa dibdib ni Wang Lin. Kung isang ordinaryong cultivator, kung hindi sila namatay, tiyak na malubha silang nasugatan. Gayunpaman, si Wang Lin ay isang Ancient God at mayroong malakas na healing factor. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagsimulang maghilam ang sugat ni Wang Lin. Habang tumatakas ang babae sa puti, pinagsama ni Wang Lin ang lahat ng kanyang mga yaman at sinundan siya. Habang hinahanap ang mga ripples na nilikha ng pagtakas ng babae sa puti, nagsanib si Wang Lin sa mundo. Sinundan niya siya mula sa mga bakas ng ripples. Ito ay kabaligtaran ng nangyari noon. Mula sa pagiging pinapahirapan, siya na ang manguusig. Ang babae sa puti ay tumatakas sa takot, samantalang si Wang Lin ay masigasig na sumusunod. Ang cultivation ng babaeng ito ay kakaiba. Bagamat mukhang projection avatar lang siya, may laman at dugo siya. Kung totoo ito, kailangan niyang mamatay. Kung hindi ko pa siya papatayin habang siya'y seryosong nasugatan, tiyak magkakaroon ako ng problema sa hinaharap. Gayun din, tiyak may sikreto siya. Ang spell na ginamit niya kanina ay malinaw na tinatawag ang lakas ng kanyang orihinal na katawan. Kung hindi pa ako naging mas malakas sa mga spells ko habang ako'y nasa Blue Silk Clan, tiyak na mamamatay ako. Ang babaeng ito ay mas pamilyar din sa Ancient Star System kaysa sa akin, kaya't kailangan ko siyang patayin agad. Kung makatatakas siya sa lugar na hindi ko siya matutunton, magiging walang saysay ang lahat ng ito. Nagpatuloy si Wang Lin na magsanib sa mundo habang tinutukso siya at nagsimula siyang manghunting. Ang mga ripples ay sumalimbay sa kalangitan sa Ancient Star System at ang babae sa puti ay pasuray-suray na lumabas. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bihirang pagpanik at malapit na siyang mag-teleport mula sa lugar na ito. Ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinili na magsanib sa mundo upang tumakas. Pagkatapos niyang umalis, nagpakita ang mga ripples at nag-flash ang imahe ni Wang Lin. Hindi siya pumili ng magpakita ngunit muli siyang naglaho. Nagpatuloy lang sila ng maikli. Sa loob ng hindi hihigit sa 15 minuto, ilang beses na silang nagpalitan ng landas, at ang oras sa pagitan ng mga ito ay laging lumiliit. Ang babae ay labis na nag-aalala habang si Wang Lin ay patuloy na sumusunod ng malapit, binibigyan siya ng matinding presyon. Ito ay isang bagay na hindi mangyayari noon, ngunit ngayon siya ay nagiging mas at mas nagmamadali. 3 na lang at magiging ligtas na ako, 3 na lang. Ang babae sa puti ay lumitaw sa kalawakan, ang kanyang mukha ay mapotla. Sa oras na siya ay lumitaw at nagpakita ng ripple sa ilalim ng kanyang mga paa upang umalis, isang malakas na kalabit ang gumalaw. Ang walang katapusang kulog ay dumating mula sa lahat ng direksyon, bumuo ng isang vortex at iniiwas ang pinagmumulan ng enerhiya dito, pinipigilan siya sa pagtakas. Habang ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago, si Wang Lin ay lumabas mula sa kalawakan ng may malamig na tingin. Hindi siya nagsalita at ini-wave ang kanyang kanang kamay. Ang mga ulap ay lumitaw muli upang bumuo ng kalangitan at mundo. Heaven Reversal Stamp. Habang ang mundo ay bumaligtad, nag-overlap ang kalangitan at mundo at isang malakas na kalabit ang umubang. Umubo ng dugo ang babae sa puti ng magsanib ang kalangitan at mundo. Mabilis siyang umatras, ngunit isang kislap ng bloodlight ang dumaan at tumusok sa kanyang likod. Nagsimula siyang sumigaw ng malupit at ang kanyang mga puting damit ay naging dugong pula. Malalaking distortion ang lumitaw sa paligid niya at maraming mga imahe ang kumislap. Sa mga imahe, may isang babae na nakaluhod sa lupa, at isang jade light na kamay ang lumabas mula sa kalawakan. Pinindot ang isang puting jade sa pagitan ng kanyang mga noo. Agad na gumuho ang mga baluktot na imahe, at isang matinding milky aura ang lumabas mula sa kanyang ulo. Ang aura na ito ay halos solid at nagpakita ng isang manipis na gintong linya. Hindi pamilyar si Wang Lin sa milky white aura na ito ay just flame.
Gayunpaman, ang Joss Flame ng babaeng ito ay labis na mayaman, na ikinagulat ni Wang Lin. Ang kanyang Joss Flame ay sapat upang tumugma sa 30% ng Joss Flame sa Wind and Rain World ni Wang Lin. Nang mapuno ng milky white na aura ang kanyang katawan, tumigil na ang pagdaloy ng dugo mula sa sugat na nilikha ng Blood Sword. Ngayon na tumigil ang pagdurugo, mabilis siyang umatras. Habang napapaligiran ng milky white aura, hindi alintana ang distorsyon ng pinagmumula ng enerhiya at nagsanib siya sa mundo. Kung ang babaeng ito ay maaaring maging isang kaluluwa sa aking Wind and Rain World, ang puso ni Wang Lin ay mabilis na tumibok. Sa sandaling iniwan ng babae, siya rin ay naglaho at muling nagsimula siyang manghunting. Sa hilagang kanlurang domain ng Ancient Star System, may isang planetang para sa cultivation. Dito matatagpuan ang Demonic Scorpion Clan. Bagamat hindi ito isang malaking clan, sila'y kilala sa kanilang kalupitan. Nagsalimbay ang mga ripple sa labas ng isang planeta sa star domain ng Demonic Scorpion Clan. Lumabas ang babae sa puti at ang dugo ay damaloy sa sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos niyang lumabas, hindi siya nag-atubiling magsanib muli sa mundo. Dalawa na lang. Pagkatapos kong gawin ito ng 2 beses, makarating na ako doon, at wala nang panganib. Gayunpaman, habang siya ay nagmamadaling magsanib sa mundo, isang bloodlight ang kumislap. Tumusok ito sa kalawakan at tumungo sa kanyang noo. Punong-puno ng puot at napakabilis. Wala nang oras ang babae upang umiwas o magsanib sa mundo. Sa sandaling ito ng krisis, kumalat ang milky white aura at hamarang. Tumama ito sa Blood Sword. Ang Blood Sword ay tumusok sa milky white aura, ngunit ang landas nito ay nabago, kaya tumusok ito sa kanyang kanang balikat. Sumigaw siya ng malupit at mabilis na umatras habang titig na titig kay Wang Lin. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay lumabas mula sa kalawakan at ang kanyang kanang kamay ay umabot patungo sa babae sa puti. Saan ka pupunta? Nakita niyang malapit na siyang mahuli, kumagat siya sa dulo ng kanyang dila at umubo ng dugo patungo sa milky white aura. Isang nakakagimbal na kalabit ang umalingaw at isang malakas na impact ang kumalat. Dahil sa impact na ito, ang katawan ng babae ay nahadjust palayo at nakaiwas mula sa pagkakahawak ni Wang Lin. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa cultivation planet sa ibaba. Kasabay nito, naglabas ng malupit na sigaw ang babae. Saan ang Demonic Scorpion Clan? Isa akong avatar ng Blue Concubine. Mabilis, pigilin niyo ang taong ito. Sa oras na kumalat ang kanyang tinig, agad na dumagsa ang mga cultivator. Sa isang saglit, halos 1,000 cultivators ang lumipad mula sa cultivation planet. Paglabas ng mga cultivator na ito, hindi na sila nagdalawang isip na sumugod patungo kay Wang Lin. Ang babae sa puti ay kumuha ng mga pills at nilunok ang mga ito. Tinutok niya ang isang mapanghiganting tingin kay Wang Lin at malapit nang magsanib sa mundo upang muling tumakas. Paano papayagan ni Wang Lin na makataka siya? Iwinasiwas niya ang kanyang kanang kamay at ang kanyang katawan ay mabilis na lumaki upang maging isang 10,000 talampakang ancient god body. Tumakbo siya papunta sa kanya at ang kanyang kamao ay dumaan sa lahat habang bumagsak siya ng isang malupit na suntok. Sa isang suntok, ang mundo ay umuga at ang buong starfield ay parang magbabaliktad. Isang dambuhalang spatial crack ang biglang lumitaw at nag-extend ng walang hanggan, na parang ang buong starfield ay mahahati. Ang babae sa puti na nagsanib sa mundo ay napilitang mailabas ng spatial crack sa oras na ito ay lumitaw. Ang kanyang mukha ay namutla at mabilis siyang umatras. Habang tumatakbo si Wang Lin, dumating ang mga spells at magic treasures ng mga cultivators na iyon. Hindi man lang tumingin si Wang Lin sa kanila habang patuloy siyang umaabante. Ang liwanag ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon at bumuo ng isang light shadow sa paligid niya. Lahat ng spells at treasures ay na-reflect kapag tumama sila sa light shadow. Si Wang Lin ay parang isang 10,000 talampakang light giant, at habang siya ay umaabante, ang mga cultivator ay sumigaw nang matamaan sila ng kanilang mga sariling reflected na atake. Ang iba sa kanila ay nawasak ang katawan dulot ng impact mula sa pagsugod ni Wang Lin. Sa isang kisap mata, umusad si Wang Lin at bumagsak ang isang suntok sa umatras na babae sa puti. Kabanata 1327 Scam. Napansin ng ibang cultivation planet sa loob ng Demonic Scorpion Clan ang kaguluhan, at isang malaking bilang ng mga cultivator ang lumipad palabas. Ngunit naramdaman ng babae sa puti na ang natitira na lamang ay siya at ang malaking light shadow giant. Lumapit ang malupit na suntok, at wala ni isa man na makakapidol dito para sa kanya. Sa sandaling ito ng krisis, naglabas pa siya ng mas maraming milky white aura. Nang dumating ang suntok, ang milky white aura ay damaloy patungo sa bahagi sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang marka ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang markang ito ay binubuo ng 3 linya na naglalabas ng pulang, dilaw, at asul na liwanag. Sa sandaling lumitaw ito, isang alaala na tila nakalimutan niya ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Sa kanyang alaala, siya ay lumuhad sa lupa at pinili bilang saintess ng River Clan.
Sa araw ng pagtanggap, isang kamay na parang jade ang lumitaw sa harap niya. Ang kamay ay mainit, at nang hinaplos nito ang kanyang noo, tinanggal nito ang marka ng kanyang angkan. Mula ngayon, ikaw ay magiging isa sa aking mga avatar. Gagamitin mo ang iyong katawan upang alagaan ang aking projection avatar upang matulungan akong magpagaling. Maging Just Flame Disciple ka rin. Ang alaala na ito ay dumaan sa kanyang isipan, ngunit hindi binigyan ng oras ng panahon upang mag-isip ng husto. Sa sandaling lumitaw ang marka, ang milky white aura ay bumuo ng isang vortex. Ang vortex ay humarap sa suntok ni Wang Lin. Isang malakas na kalabog ang umalingaw at ang espasyo mismo ay nanginginig. Si babae sa puti ay umubo ng dugo at nahadyas palayo. Habang siya ay itinutulak palayo, ang milky white aura ay pinalibutan siya, pinapayagan siyang basagin ang lahat ng mga hadlang at magsanib sa mundo. Naramdaman ni Wang Lin ang pamamanhid sa kanyang kanang kamay at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Nang maglaho ang babae sa puti, siya ay kumuha ng isang hakbang at naglaho rin. Pagkatapos niyang umalis, nawala ang liwanag, na nag-iwan ng mga hindi mabilang na katawan at ang mga nagulat na cultivator ng Demonic Scorpion Clan na dumating ng huli. Sa silangang bahagi ng Ancient Star System, nagkalat ang mga ripples habang ang babae sa puti na pinalilibutan ng milky white aura ay lumakad palabas. Halos parang isang empty oil lamp siya. Nang lumitaw siya, hindi na siya nagdalawang isip na gawin ang huling hakbang. Huling hakbang na. Kapag narating ko yun, maliligtas ako. Ngunit, nang itaas niya ang kanyang kanang paa, ang mundo ay nanginginig at ang espasyo mismo ay yumanig. Isang dugo na liwanag ang dumaan mula sa lahat ng direksyon at tumama sa babae sa puti. Hindi man lang tiningnan ng babae sa puti si Wang Lin, na lumitaw na may mapangahas at nanguuyam na ekspresyon. Nang dumating ang dugo ng espada, ang kanyang katawan ay naging transparent na. Anuman ang gawin ng dugo ng espada, hindi nito matutuklasan ang kanyang katawan. Habang malapit nang maglaho ang babae sa puti, sinabi niya ang mga malamig na salitang ito, "Papalampasan kita ngayon, ngunit tiyak na mamamatay ka sa susunod. Panatilihin mong ligtas ang iyong divinity, hindi magtatagal at magkikita tayo ulit." Ngunit, ang sumagot sa kanya ay ang kanang hintuturo ni Wang Lin at isang mas malamig na tinig. Huwag. Pagkatapos niyang magsalita, tumigil ang mundo. Pati ang babae na nagiging transparent ay tumigil din. Ang mga mata niya ay nanatili sa malamig at mapang-uyam na ekspresyon. Tumigil ang lahat sa mundo. Habang ang lahat ay tumigil, kumuha ng hakbang si Wang Lin at iniabot ang kanyang kanang kamay patungo sa babae sa puti. Ang limang esensya sa kanyang mga mata ay mabilis na umiikot at isang bahagi nito ay nahulog sa kanyang kanang kamay. Pinayagan nitong masira ni Wang Lin ang lahat. Pinutol niya ang mga ripples at nahuli ang kanyang transparent na katawan. Hinailan niya siya palabas mula sa void. Sabi ko sa iyo, hindi ka makakatakas. Habang hawak-hawak ni Wang Lin ang babae sa puti, nawala ang stop spell. Mabilis na naging solid ang katawan ng babae mula sa pagiging transparent. Ang mga mata niya ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Bumalik na sa normal si Wang Lin at hawak niya ang babae sa puti. Itinaas niya ang kaliwang kamay upang hanapin ang kanyang kaluluwa, ngunit ang milky white aura ay nagmadaling lumabas. Hindi ito upang atakihin si Wang Lin, kundi upang sirain ang babae sa puti. Wala nang oras upang hanapin ang kanyang kaluluwa, hindi na matiis ni Wang Lin ang pagsuko sa kaluluwa niya. Habang papalapit na ang milky white aura upang sirain siya, may isang pagdapo ng dugo na liwanag at ang dugo ng espada ay tumagos sa babae. Winasak ni Wang Lin ang kanyang origin soul bago pa man magawa ng milky white aura. Ito ay ang pagnanakaw ng kaluluwa mula sa cycle ng reincarnation at pagnanakaw ng Just Flames mula kay Blue Concubine. Sa sandaling ang babae sa puti ay nanginginig ng huling beses at tuluyang namatay, ang kaluluwa ng isang babae ay lumitaw sa Wind and Rain world ni Wang Lin. Isang malakas na Just Flame ang nanggaling mula sa kanyang kaluluwa at naabsorb ni Wang Lin. Matapos mamatay ang babae sa puti, ang kanyang laman ay natunaw sa isang pool ng dugo. Gayunpaman, isang gintong sinulid ang lumabas mula rito at tumakbo patungo sa void. Ang gintong sinulid ay nabuo mula sa projection avatar na pinalalago ni Blue Concubine. Ngayon na ang babae sa puti ay namatay, ang gintong sinulid ay malapit ng basagin ng void at bumalik kay Blue Concubine. Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at ipinagpag ang dugo ng espada patungo sa gintong sinulid. Ngunit, ang hindi masirang dugo ng espada ay dumaan sa sinulid at hindi ito nasira. Ang gintong sinulid ay hindi mukhang nagmula sa mundong ito. Wala itong solidong anyo at hindi maaaring masaktan ng mga treasure. Ang gintong sinulid ay lumipad pa at malapit nang mawala. Sa sandaling ito, ang isipan ni Wang Lin ay nanginginig at ang kanyang storage space ay nagbukas nang hindi niya ito kinokontrol, pagkatapos ay isang babae ang lumabas. Ang babae na ito ay nakasuot ng pilak. Siya ang Silver Corpse. Lumabas siya mula sa storage space at tumingin sa gintong sinulid na may kalituhan sa kanyang mga mata.
Habang tinitingnan ng gintong sinulid na dumaan sa void at nawala, itinaas niya ang kanyang kamay at maingat na inabot ito. Ang espasyo ay umugang at parang ang oras ay bumalik. Ang gintong sinulid na nawala ay muling lumitaw. Patuloy itong nakikipaglaban na walang epekto at nahuli ng babae sa pilak. Sa sandaling ang gintong sinulid ay napunta sa kamay ng babae sa pilak, nanginginig ito ng malakas na parang hindi na ito manggahas pang lumaban. Pinagmasdan ng babae sa pilak ang gintong sinulid ng matagal. Nandoon pa rin ang kalituhan sa kanyang mga mata at maingat niyang pinisil ito. Sa isang pagpisil, ang gintong sinulid ay bumagsak sa gintong ulap at pumasok sa kanyang mga butas na parang tinutunaw ito. Pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang lahat ng ito. Matagal na niyang inisip ang pagkakakilanlan ng babae na ito, ngunit kakaunti lamang ang mga pahiwatig para hulaan kung sino siya. Gayunpaman, mula sa gulat at takot ni The Wistwater nang makita siya, alam ni Wang Lin na ang pagkakakilanlan ng Silver Corps ay hindi basta-basta. Paano ang ganitong klaseng tao naging isang refined corpse ng Cultivation Alliance? Paano nakuha ng Cultivation Alliance ang kanyang katawan? Pinagmamasdan ni Wang Lin ang pamilyar na Silver Corpse. Ang mga mata nito ay puno pa ng kalituhan habang tinitingnan ng malayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos ng matagal na pagninilay, mahinahong tanong ni Wang Lin, naalala mo ba kung sino ka? Tahimik na nag-isip ang babae sa pilak habang tinitingnan si Wang Lin. Mas naging matindi ang kalituhan sa kanyang mga mata at marahan siyang tumanggo. Wala akong memorya, simula nang magising ako, hindi ko na maalala. Nagmumukha siyang may sakit. Iniling niya ang ulo at tumingin patungo sa storage space. Parang iyon lamang ang lugar na maaari niyang tahimik na linangin at huwag mag-isip tungkol sa sarili niya. Ngunit, nang malapit na siyang pumasok sa crack ng espasyo, tumigil siya. May isang bakas ng kaliwanagan sa kanyang mga mata ng kalituhan. Nag-atubili siya sandali at lumingon kay Wang Lin. Bagamat hindi ko matindaan ng marami, may konting bagay akong alam. Nakikita ko na may ilang Joss Flame sa iyong katawan. Vaguely, naaalala ko na ang Joss Flame ay isang lason. Isa itong langit na scam. Parang nawala ko ang lahat dahil dito. Ang crack ng storage space ay lumiit at nawala pagkatapos pumasok ng babae sa pilak. Ngunit, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang malaking alon sa isipan ni Wang Lin, at kumislap ang kanyang mga mata ng maliwanag. Mula sa Lord of the Sealed Realm, The Wistwater, at Dao Master Blue Dream, natutunan niyang ang Joss Flames ay susi upang maabot ang ikatlong hakbang at ang susi upang mapangalagaan ang kanyang mga asensya. Dahan-dahan niyang napagtanto ito sa kanyang sarili, ngunit ngayon, ang mga salita ng babae sa pilak ay kabaligtaran. Para sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Wang Lin ng malamig na pakiramdam. Tumingala siya sa langit at nagsimulang mag-isip. Lason. Scam. Matapos mag-isip ng sandali, nag-merge muli si Wang Lin sa mundo. Ang babae sa puti ay namatay at naging isang kaluluwa sa aking Wind and Rain World. Wala nang dapat magmasid sa akin ngayon, sa ganitong paraan, mayroon akong pagkakataon na makumplito ang aking mga asensya. Nag-merge muli si Wang Lin sa mundo at kumalat ang kanyang divine sense. Ayon sa mga alaala ng mga cultivator ng Outer Realm na aking nilamon, ang Scatter Thunder Clan ay walang third step cultivator, may isang kidlat na umiiral mula pa sa simula ng panahon, at ito ang banal na bagay ng kanilang angkan. Ito rin ang pinagmumula ng kanilang kakayahang kontrolin ng kulog. Kung aking nilamon ang kulog na ito, mapapalago nito ang aking Thunder Essence. Tungkol sa Joss Flames, sa huli, alin sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Gumamit si Wang Lin ng spatial bending at lumitaw sa isang banyagang star domain. Mayroong kumislap ng lamig sa kanyang mga mata. Kung ito man ay totoo o hindi, dapat akong maging lubos na maingat. Hindi ko kailanman ipinagkatiwala ang aking sarili sa anumang Joss Flame sa aking pagsasanay. Naunawaan ko ang aking sariling Dao, at kahit ang aking mga asensya ay nilikha ng hindi umaasa sa tinatawag na Joss Flames. Ang katawan ni Wang Lin ay muli na namang nag-merge sa mundo habang siya ay papalapit sa lokasyon ng Scatter Thunder Clan. Kabanata 1328 Possession. Sa lawak ng kalawakan sa loob ng Ancient Star System, may isang star domain na puno ng kulog. Dito matatagpuan ang kilalang Scatter Thunder Clan. Mula sa malayo, ang star domain ng Scatter Thunder Clan ay parang isang dambuhalang lawa ng kulog. Kahit mula sa malayo, maririnig mo ang malalakas na tunog ng walang katapusang kulog. Ang mga tunog ng kulog ay malupit, at ang mga mabagsik na hayop ay iniiwasan ng lugar. Kung may lumapit ng walang token ng Scatter Thunder Clan, agad itong maaatake. Ang milyon-milyong kidlat na sabay-sabay bumaba ay may nakakagulat na lakas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang Scatter Thunder Clan ay isa sa mga malalaking angkan sa Ancient Star System kahit na wala silang third step cultivator. Katulad ng iba pang mga angkan, ang Scatter Thunder Clan ay may makulay na nakaraan. Ilang libong taon na ang nakalipas, isa sila sa mga angkan na naglagay ng isang yaman sa Sealed Realm Formation.
May isang walang hanggang kidlat sa loob ng Scatter Thunder Clan. Umiiral ito mula pa sa simula ng panahon at lumitaw mula sa kalawakan. Patuloy itong umuugong, kaya nagpatayo ang Scatter Thunder Clan ng isang templo doon upang sambahin ang kidlat. Ang lokasyon ng templo ay ang banal na lugar ng Scatter Thunder Clan, at ito ay mahigpit na binabantayan, kaya't napakahirap para sa mga ordinaryong tao na makalapit. Palaging may mga elders doon, at bagamat wala silang third step cultivator, mayroon silang isang tao sa ikalimang Heaven's Blight. Ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng third step cultivators. Para kay Wang Lin, ang Scatter Thunder Clan ay parang isang pader ng bakal. Marami silang malalakas na cultivators, at katulad ng Tato Clan noon, sapat na ang isang angkan para magsimula ng kaguluhan sa Inner Realm. Bawat miyembro ng Scatter Thunder Clan ay nag-aaral ng Dao ng kulog. Naniniwala sila na may 6 na uri ng kulog. Kung maipapamana nila ang lahat ng ito, maaari nilang paghiwalayin ang mundo at taglayin ang tunay na kahulugan ng sinaunang kulog. Makakamtan nila ang pinagmulan ng kulog at makakakita ng ikatlong hakbang. Ngunit mula sa sinaunang panahon, kaunti lamang ang nakapunta sa ikatlong hakbang. Sa loob ng walang katapusang taon ng pag-iral ng Scatter Thunder Clan, isa lamang ang nakarating sa ikatlong hakbang noong kanilang makulay na nakaraan. Kahit na walang third step cultivator, ang pagsugod sa Scatter Thunder Clan ay mas mahirap pa kaysa pag-akyat sa langit. Tahimik na nakatayo si Wang Lin sa harap ng Star Domain ng Scatter Thunder Clan. Sa harap niya ang kumukislap at umaatungal na kulog. Parang isang lawa ng kulog na may mga kidlat na gumagalaw na parang mga pilak na ahas na nagsasayaw. Sa isang sulyap, kayang yumanig ng lugar na ito ang puso ng karamihan sa mga cultivators at hindi nila magagampanan ang isang hakbang pasulong. Ang lugar na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa lawa ng kulog na naranasan ni Wang Lin sa All Heaven. Bago siya makalapit, malinaw niyang naramdaman na ang lahat ng buhok sa katawan ay hinahatak ng isang magnetic na lakas. Pati ang espasyo sa labas ng lawa ng kulog ay puno ng lakas ng kulog at paminsan-minsan ay sumasabog sa malalakas na tunog ng kulog. Kung ito ay nangyari noong si Wang Lin ay nasa All Heaven, kahit na nilamon niya ang kalahating sinaunang Thunder Dragon at nakuha ang orihinal na kaluluwa ng Thunder Dragon, magiging sobrang hirap para sa kanya ang pumasok. Marahil ay kailangan niyang umatras, o kung hindi, papatayin siya ng kulog bago pa man magawa ng Scatter Thunder Clan ang anumang hakbang. Ngunit pagkatapos niyang matuno ang lakas ng kulog mula sa estatwa ng Scatter Thunder Clan, ang Dao Fruit, at pagkatapos ay magbigay ng kanyang Thunder Essence, ang kontrol ni Wang Lin sa kulog ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Tahimik niyang tiningnan ang hinaharap, at pagkatapos ng matagal na oras, pumasok siya sa Star Domain ng Scatter Thunder Clan. Walang nakabantay sa perimeter ng Scatter Thunder Clan, dahil ang walang hanggang kulog ay ang pinakamahusay na proteksyon. Dahan-dahan siyang umusad. Hindi nakatawag ng pansin ang kanyang pagdating mula sa Scatter Thunder Clan. Dahan-dahan niyang tinahak ang 50 kilometro sa loob ng mga 7 minuto. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, ang buhok sa kanyang katawan ay nanginginig at ang mga bakas ng kulog ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng bawat butas. Tahimik ang kanyang isipan, walang kasiyahan o kalungkutan. Parang pumasok siya sa isang estado ng kawalan. Wala ng Scatter Thunder Clan sa kanyang harapan, tanging ang walang hangganang lawa ng kulog. Sa gitna ng lawa ng kulog ay ang walang hanggang kidlat. Pagkatapos ng 50 kilometro, pumasok siya sa lawa ng kulog. Ang lawa ng kulog ay umatungal at ang kulog ay pumasok sa mga mata ni Wang Lin, pinalitan ng lahat. Bigla nitong pinailaw ang nakapaligid na espasyo. Parang ang bukang liwayway sa isang cultivation planet. Ang mga kidlat ay dumadaan sa lawa ng kulog at pumapalibot kay Wang Lin, gumagawa ng malalakas na tunog ng kulog. Ang kaliwang paa ni Wang Lin ay nasa loob ng lawa ng kulog, at kalahati ng kanyang katawan ay nasa loob din. Ang hindi mabilang na bilang ng mga pilak na ahas ay dumagsa patungo sa kanyang kaliwang paa. Habang pumapalibot sila sa kanya, pinuno nila ang kanyang katawan. Kung ibang tao ito, ang katawan nila ay agad na magbabalik at ang kanilang orihinal na kaluluwa ay mawawala dahil hindi nila kayang tiisin ang hindi maipaliwanag na kulog. Maging ang kanilang storage space ay magigiba ng kulog na ito, at mawawala ang bisa ng lahat ng mga yaman sa loob nito. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay natakpan ng kulog. Ang lawa ng kulog ay parang isang malaking bibig na nilalamon si Wang Lin. Pinuno siya ng walang katapusang kulog. Ang tunog ng kulog ay patuloy na umuugong habang ang katawan ni Wang Lin ay nanatiling hindi gumagalaw, kalahating paa sa loob ng lawa ng kulog. Dahan-dahan ang oras. Sa isang kisap mata, lumipas ang 15 minuto. Sa sandaling ito, isang malaking alon ang umabot sa malaking lawa ng kulog at isang umatungal na tunog ang umabot. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at may isang marka ng kulog na kumikislap ng mabilis sa isa sa kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, kumikislap ito ng libu-libong beses. Tuwing kumikislap ito, ang tunog ng kulog ay lalakas, at sa hindi nagtagal, lahat ay pinalitan ng tunog ng kulog.
Tumahak si Wang Lin ng hakbang pasulong at pumasok sa Scatter Thunder Clan. Sa sandaling pumasok siya, ang lawa ng kulog sa loob ng Scatter Thunder Clan ay umatungal ng malakas at malalaking kidlat ang lumalangoy na parang mga ulap na nagagalit. Dahan-daang naglakad si Wang Lin pasulong. Sa bawat hakbang niya, parang ang lahat ng kulog sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumasalubong sa kanya at pumasok sa kanyang katawan. Si Wang Lin ay naging parang isang Thunder Celestial habang ang kulog ay nagtipon sa kanyang kanang mata, na nagpapalinaw sa marka ng kulog. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng hindi matukoy na oras at pumasok sa loob ng Scatter Thunder Clan. Ang kulog dito ay umatungal pa ng mas malakas, at ito ang bumabalot sa lahat. Dito, wala ni isang Divine Sense ang makakadaan, at ang pananaw ay napuputol. Umupo si Wang Lin at nagsimulang mag-cultivate habang ang mga kidlat ay patuloy na nagtipon sa kanyang katawan. Ang kulog ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon, at ang malalakas na tunog ay gumising sa buong lawa ng kulog. Dahan-daang hamina ang aura ni Wang Lin hanggang sa ito ay tuluyang nawala. Kahit na siya ay nakaupo lamang, kung may magpikit ng mata sa harap niya, hindi nila siya matutukoy. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay naging isang kidlat at sumanib sa lawa ng kulog, kaya't hindi matukoy na siya ay hindi bahagi ng iyon. Matapos ang isang mahabang panahon, isang marka ng kulog ang lumipad mula sa nakapikit na kanang mata ni Wang Lin. Napakabilis nito at agad pumasok sa lawa ng kulog. Agad itong naglangoy palayo. Ang markang ito ng kulog ay mukhang isang normal na kidlat, ngunit habang gumagalaw ito, lahat ng kulog sa lawa ng kulog ay kailangang magbigay daan at gabayan ito. Ito ang nagbigay daan sa kidlat na ito upang mas mabilis pang gumalaw. Ang walang katapusang lawa ng kulog ay parang isang malaking singsing. Sa pinakadulong bahagi, walang kulog, ngunit 16 na cultivation planets. Mula sa malayo, ang mga planetang ito ay puno ng kulog na parang sila ay binuo mula sa mga kidlat. Inayos sila sa isang bilog, at sa gitna nito ay isang sirang kontinente. Ang sirang kontinente na ito ay parang may kumalabit dito mula sa isang buo at naputol ito. Ang mga gilid ay magaspang at may mga batong maliliit na lumulutang sa paligid ng mga gilid. Ang sirang kontinente na ito ay ganap na itim at walang buhay. Gayunpaman, alam ng bawat miyembro ng Scatter Thunder Clan na ang sirang kontinente na ito ay naruroon simula pa noong kanilang mga alaala, at ito ay kanilang banal na lupa. Mayroong isang templo na tumagos sa langit sa kontinente na iyon. Isang kidlat ang tumutusok mula sa kalawakan at damaykit sa tuktok ng templo. Hindi ito nawawala sa loob ng mga hindi mabilang na taon. Ang kidlat na ito ay ganap na itim. Kung titingnan ng mabuti, makikita mong may mga hindi mabilang na kulay sa loob nito. Ang mga kulay na ito ay nagsanib upang bumuo ng kidlat na ito. Isa sa mga 16 na cultivation planets ay may kulay na earth yellow. Sa planetang ito, may mga hindi mabilang na mga yungib. May 10,000 mga yungib, malalaki at maliliit. Dito nag-cultivate ang mga matatandang miyembro ng Scatter Thunder Clan. Sa Scatter Thunder Clan, kapag ang isa ay naging adulto at nakamit ang isang tiyak na antas ng cultivation, iniiwan nila ang 3 mother planets at pupunta sa 13 natitirang cultivation planets. Maaari nilang hanapin ang kanilang sariling yungib, ipagkaloob sa kanila, buksan ang sarili nilang yungib, o kahit magnakaw ng isang yungib. Ang mga miyembro ng angkan ay maaaring maglaban sa isa't isa, ngunit hindi pinapayagan ang pagpatay. Kung may pumatay, sila ay parurusahan ng mabigat. Ngunit hanggat walang mamamatay, lahat ay ayos. Ang ganitong uri ng malupit na awayan ay nag-cultivate ng mga henerasyon ng mga miyembro ng angkan. Ang mahihina ay aalisin. Sa sandaling ito, sa planetang may kulay earth yellow, may isang batang nakasuot ng itim na may dagwang sugat sa kanyang dibdib na naglalakad sa mga parang na nakayuko ang ulo. Wala nang hangganan ng lupa sa harap niya. Ang kasalukuyan niyang kalagayan ay puno ng takot at may kaunting kalungkutan. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ako may talento. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil isa akong cultivator. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil isa akong miyembro ng Scatter Thunder Clan. Ang batang nagbulong, ang kanyang mukha ay twisted sa galit. Ang kanyang sobrang emosyon ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang sugat, kaya't siya ay umubo ng dugo. Nahulog siya sa lupa at tiningnan ang kumikislap na kidlat sa langit. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay lalong lumalim. Hindi ko gustong maging cultivator. Gusto ko lang mabuhay ng isang buhay bilang isang mortal. Ang mga mata ng batang lalaki ay naging maluwag, ngunit pilit niyang iniangat ang kanyang kanang kamay at tiningnan ang kanyang mga daliri. Sandali lamang, pumasok ang kabaliwan sa kanyang mga mata, at gamit ang natitirang lakas, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa marka ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay at walang awang hinayla ito. Nagkalat ang dugo at laman. Talaga niyang pinunit ang marka ng Scatter Thunder Clan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata na may malungkot na ngiti. Hindi niya nakita na sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, isang kidlat ang dumaan sa kalawakan at tumagos sa langit, parang nakita nito ang kanyang pagiral.
Pagkatapos ng isang maikling paghinto, tumalan ito patungo sa sugat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kabanata 1329 Scatter Thunder Clan. Biglang bumagsak ang kidlat at pumasok sa katawan ng batang lalaki, na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa at buhay na enerhiya na unti-unting nawawala ay biglang tumigil at mabilis na kumontrata, parang siya'y nakakulong. Ang sugat na pinunit niya sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na gumaling, pati na rin ang sugat sa kanyang dibdib na gumaling sa loob ng maikling panahon. Ang marka ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay ay muling lumitaw at naglalabas ng isang nakakakilabot na liwanag. Matapos ang matagal na panahon, dahan-daang binuksan ng batang lalaki ang kanyang mga mata. Wala nang takot at kalungkutan. Pinalitan nito ng lamig at edad. Parang nakita ng mga mata niyang ito ang lahat ng bagay sa mundo, natuklasan ang tunay na kahulugan ng buhay, at nakaligtas sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Isang malamig na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan sa sandaling tumayo ang batang lalaki. Ang batang lalaki ay nahulog sa isang parang, at ngayon, lahat ng mga damo ay nakayuko, parang hindi naglakas loob tumayo ng tuwid. Hindi masama ang katawan na ito, umupo ang batang lalaki, inikot ang kanyang ulo, at tumayo. Isang makapangyarihang cultivation ang gumalaw sa kanyang katawan at ang pinagmulan ng enerhiya ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, nanatili ang katawan sa antas ng core formation, walang tumaas na antas ng cultivation o anumang pagbabago sa katawan. Siya ay si Wang Lin. Mas tumpak, isang bahagi ng divine sense ni Wang Lin ang sumasakop sa katawan na ito. Ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay patuloy na nag-fuse sa walang katapusang Thunder Lake. Hindi ganoon kataas ang pagkamakasarili ni Wang Lin upang akalain na kaya niyang labanan ng buong Scatter Thunder Clan mag-isa. Ang Scatter Thunder Clan ay isa sa mga makapangyarihang pamilya ng Ancient Star System, kaya tiyak ay maraming malalakas na cultivators. Kung direktang sasugod si Wang Lin upang sumipsip ng Eternal Thunder, ang tanging naghihintay sa kanya ay ang kamatayan. Kaya't may plano na si Wang Lin. Nilalayo niyang sakupin ang katawan ng isang miyembro ng Scatter Thunder Clan upang sumipsip ng Eternal Thunder. Kung magpapanggap siyang miyembro ng Scatter Thunder Clan, walang magiging problema, dahil siya ay isang taong may kontrol sa kidlat. Partikular, sinakop niya ang katawan ng isang taong hindi papatay, kaya't walang kamali-mali. Maging si Wang Lin ay hindi tuwirang nagligtas ng buhay ng taong ito. Pagkatapos niyang sumipsip ng Eternal Thunder at umalis, babalik ang pagkontrol ng katawan kay Yu Fei. Depende sa kung gaano katagal sakop ni Wang Lin ang katawan, makakamtan ng taong ito ang malaking swerte. Sa antas ng cultivation ni Wang Lin, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa unang mga yugtong ng adjustment pagkatapos ng possession, at wala rin siyang balak na talagang sakupin ang katawan. Matapos suriin ang alaala ng katawan na ito, nalaman ni Wang Lin na ang taong ito ay tinatawag na Yu Fei. Isa siyang ordinaryong miyembro ng Scatter Thunder Clan. Maaga namatay ang kanyang mga magulang at siya'y naiwan mag-isa. Matapos maranasan ng maraming paghihirap, nakarating siya sa antas ng core formation at inangkin ang isang yungib na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang yungib na ito ay katabi ng isang spirit vein at itinuturing na maganda. Gayunpaman, sa antas ng kanyang cultivation, walang paraan upang mapanatili niya ito ng matagal. 3 araw pagkatapos niyang emkuha ito, ninakaw ito at pinilit siyang palayas. Sa loob ng 200 taon pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang kanyang cultivation ay hindi umusad. Kung hindi dahil sa pisikal na katawan ng Scatter Thunder Clan, na nagbigay sa kanya ng kaunting dagdag na buhay, matagal na siyang patay. Ngunit ang mga 200 taon na iyon ay naging masakit para sa kanya. Binubuli siya ng kanyang angkan, at ang kanyang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Kamakailan lang, naging nasa ilalim siya ng isang nascent soul cultivator, at ito rin ang parehong antas ng cultivation ng cultivator na kumuha ng kanyang yungib noong mga nakaraang taon. Sa loob ng yungib ay may isang Thunder Fruit Tree na iniwan ng mga magulang ni Yu Fei para sa kanya. Pinayagan ng Nascent Soul Cultivator na palagwin ni Yu Fei ang Thunder Fruit na ito. Ang Thunder Fruit ay maaaring magpalakas ng kanilang clan mark at pati na rin magdagdag ng kanilang buhay. Gayunpaman, upang mapatanda ang prutas, kinakailangan ng cultivator na nasa antas ng core formation upang pakainin ito ng lakas ng kidlat. Alam ni Yu Fei na ang kanyang cultivation ay hindi umuusad at ang kanyang buhay ay malapit na sa katapusan. Matapos magdalawang isip, tinanggap niya ang isa sa 9 na Thunder Fruits, ngunit nagdulot ito ng kalamidad sa kanya. Kung hindi dahil sa patakaran na hindi maaaring magpatayan ng kapwa miyembro ng angkan, patay na siya. Ngunit siya'y labis na nahiyang, at bukod pa sa mga malalang sugat, nasipsap ang kanyang cultivation. Siya'y itinaboy ng Nascent Soul Cultivator. Hindi marami ang alaala ni Yu Fei, at karamihan dito ay sobrang negatibo. Puno ng galit, kinamumuhian niya ang sarili, ang Scatter Thunder Clan, ang lahat ng miyembro ng angkan, at ang kanyang personalidad ay baluktot. Umalis si Wang Lin sa mga alaala ni Yu Fei at nagniningning ang kanyang mga mata. Thunder Fruit.
Nagpapalakas ng clan mark. Nang dumating si Wang Lin sa Ancient Star System, nakasagap siya ng maraming cultivators dito at natutunan ng mga pamamaraan ng cultivation dito. Ang Ancient Star System ay ganap na naiiba mula sa Inner Realm. Hindi sila nagpo-cultivate ng domains. Sa halip, ang kanilang cultivation ay nagtitipon sa marka sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang markang ito ay isang pamana. Habang lumalakas ito, tumataas din ang kanilang antas ng cultivation. Hinaplos ni Wang Lin ang marka ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang markang ito ay ginawa mismo ni Wang Lin. Bagamat magkapareho ito sa marka ng Scatter Thunder Clan, ang kahulugan nito ay malayo sa pagkakatulad. Ang marka ng Scatter Thunder Clan ay nagmula sa Eternal Thunder. Kung ang Eternal Thunder ay isang nilalang, lahat ng mga marka ay extension ng nilalang na iyon. Ngunit ang marka ni Wang Lin ay ginawa mismo niya, at ito ay may mas mataas na antas kaysa sa marka ng Scatter Thunder Clan. Ito ay nasa parehong antas ng Eternal Thunder. Kailangan kong pag-aralan ng Thunder Fruit. Tungkol naman sa Scatter Thunder Clan, mababa masyado ang cultivation level ni Yufei, kaya't wala siyang alam. Baka ang Nascent Soul Cultivator ay may mas maraming alam. Napaisip si Wang Lin habang tumatakbo patungo sa lokasyon ng yungib sa kanyang alaala. Malaki ang cultivation na ito. Hindi nag-teleport si Wang Lin, kundi lumipad sa ibabaw ng lupa. Ang kanyang Divine Sense ay mahinang kumalat at nagsimula siyang mag-obserba. Hindi nagtagal, 3 sinag ng liwanag ang lumitaw sa harapan ni Wang Lin. Isang lalaki at 2 babae. Ang lalaki ay nakasuot ng puti at napakagwapo. Ang 2 babae sa likod niya ay magaganda. Habang ang 3 ito ay lumilipad gamit ang kanilang flying swords, tila nag-uusap sila. Ang cultivation level ng lalaki ay matino, nasa late stage core formation. Ang 2 babae ay nasa early stage ng core formation. Habang nag-uusap ang lalaki, ang kanyang mata ay dumaan kay Wang Lin. Nang makita niyang dumaan si Wang Lin nang hindi tinitingnan siya, napakunot ang kanyang noo. Yufei, halika dito. Hindi pinansin ni Wang Lin at ang kanyang Divine Sense ay bumalot sa buong mundo. Mukhang natagpuan niya ang isang lihim sa planetang ito habang siya ay patuloy na gumagalaw. Nang makita ng lalaking nakaputi na hindi siya pinansin ni Wang Lin, kumislap ang malamig na galit sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng malamig na hininga at lumapit kay Wang Lin. Iniwave niya ang kanyang kanang kamay at isang Thunder Sword ang lumabas mula sa kanyang bag ng holding. Nagbigay ito ng tunog ng kidlat at tumarget kay Wang Lin. Yufei, may lakas ka upang hindi magbigay galang sa aking harap. Ang Thunder Longsword ay malakas na umuugong, ngunit nang malapit ito kay Wang Lin, nanginginig ito at tumigil sa ere. Inurong ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense at malamig na tiningnan ang lalaki sa puti. Ikaw ba ang kausap ko? Isang simpleng pangungusap na kayang sabihin ng sinuman. Bagamat siya ay mukhang si Yufei, ang lamig sa kanyang mga mata ay parang isang walang hanggan na bagyong sumabog sa buong mundo. Ang lalaking nakaputi ay mabilis na tumatakbo, ngunit nang makita si Wang Lin, parang tinamaan siya ng kidlat at napasok sa isang walang katapusang mundong nagyayelo. Naramdaman niyang parang siya ay tiningnan ng buong buo at wala nang itinagong lihim. Ito ang nagpatakot sa kanya hanggang sa titigil ang kanyang core. Nagkaroon ng mga bitik dito na parang hindi nito kayang tiisin ang titig na yun, at malapit nang pumutok. Ang 2 babae sa likod ng lalaking nakaputi ay noon ay nakatingin kay Wang Lin ng may pang-uuyam at pambabastos. Ngunit nang lumingon si Wang Lin at sinabi ang mga salitang iyon, naramdaman nilang yumanig ang mundo. Ang mga ulap ay nagkalat at ang langit ay bumagsak. Para bang ang takot na Yufei ay naging isang mabagsik na sinaunang hayop na may nakakatakot na aura. Isang kaisipan lang mula sa kanya, at mamatay sila. Ang 3 sa kanila ay nakaramdam ng malakas na kalabit sa kanilang mga puso, ngunit ang mundo sa labas ay tahimik. Ang katahimikan ay kakaibang matindi. Ang batang lalaki sa puti ay napakaputla at ang mga mata niya ay naging maluwag. Pagkatapos ay nagpakita siya ng hindi maipaliwanag na takot. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Sa kanyang antas ng cultivation, hindi niya talagang nais na magbuli ng mga bata mula sa Outer Realm. Inurong niya ang kanyang titig at naglakad palayo. Matapos siyang umalis ng matagal, ang batang lalaki sa puti ay umubo ng malalaking bugzo ng dugo. Ang 2 babae sa likod niya ay nagubo rin ng dugo. Maraming mga bitik ang lumitaw sa kanilang mga core, at nagsimula silang matuno. Ang mga mukha ng 2 babae ay namutla, at ang kanilang cultivation levels ay agad na bumaba mula sa early stage core formation patungong foundation establishment. Samantalang ang batang lalaki sa puti, ang kanyang core ay tuluyang pumutok. Tiningnan niya ang direksyon kung saan si Wang Lin naglaho, puno ng takot at pagkabigla. Ikaw. Ang 3 sa kanila ay nagtinginan at nanatiling tahimik ng matagal. Hindi na nila kayang mag-isip ng galit dahil sa takot na patuloy na nanatili sa kanilang mga puso. Ang yungib mula sa alaala ni Yufei ay mabilis na lumitaw sa harapan ng mga mata ni Wang Lin.
Ang yungib na ito ay talagang maganda, at ito ay katabi ng isang spirit vein. Kita rin ni Wang Lin na may maliit na ilog sa loob. Ang ilog na ito ay dumadaloy sa spirit vein at napakalinaw. May mahina ring spiritual energy na dumadaloy mula sa ilog. May ilang mga limitasyon na nagpoprotekta sa yungib, ngunit para kay Wang Lin, ang mga limitasyong ito ay sobrang hina. Ang kanyang mukha ay kalmado habang naglakad siya na may mga kamay sa kanyang likod. Sa isang hakbang, narating niya ang harap ng mga limitasyon. Wala siyang ginawa, ngunit ang pintuan ay kusa ng bumukas. Pumasok si Wang Lin sa yungib ng walang pag-aatubili. Ang mga tunog ng kidlat ay umalingaw at ang mga makukulay na liwanag ay kumislap habang lahat ng mga limitasyon ay nag-activate nang pumasok si Wang Lin sa yungib. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin ang mga ito habang dumaan siya sa mga rumbling na tunog. May isang matandang lalaki sa berdeng damit na nakaupo 100 talampakan ng layo mula sa kanya. Nakabukas ang mga mata nito at nakatitig kay Wang Lin na parang wala sa kanyang sariling katinoan. Ang mga mata niya ay naglalaman ng isang nakakatakot na takot. Kabanata 1330 Scatter Thunder Rankang. Ang matandang lalaki ay direktang tumitig kay Wang Lin. Hindi niya maitatago ang takot at hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Nag-uukit siya ng kanyang pagmumuni-muni nang biglang bumukas ang pinto ng yungib nang hindi siya nakapansin ng anuman. Wala siyang naranasang ganoong kakaibang bagay sa loob ng daan-daang taon ng kanyang pagpapalago. Ang nagbigay ng kilabot sa kanyang balat ay ang napakapamilyar na itsura ng pumasok sa yungib. Mayroon ng malaking bilang ng mga hadlang sa yungib, ilan sa mga ito ay mga naunang inihanda at marami ring idinagdag ng matandang lalaki sa loob ng mga taon. Kapag na-activate ang lahat ng mga ito, tiyak na mamamatay ang isang cultivator sa core formation. Para sa mga nascent soul na mga matandang halimaw, kung magkakamali sila kahit kaunti, maaari silang malubhang masaktan o mamatay. Ngunit pinanood niyang mabangis ang pamilyar na nilalang na dahan-daw ang pumasok sa yungib habang ang mga hadlang ay kumikislap at ang mga spells ay umuubong. Sa sandaling iyon, ang anino ng matandang lalaki ay namutla at nagsimulang manginig, pagkatapos ay umubo siya ng dugo. Siya ay natatakot at gumapang paatras ng ilang hakbang. Wala siyang panahon upang tumayo. Yu Fei. Dumaan si Wang Lin sa mga patong-patong na hadlang at pumasok sa yungib. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa batang nascent soul bago niya ini-examine ang loob ng yungib. Ang yungib ay hindi maliit. Mayroong 6 na kwartong bato at dumadaan ito sa isang lambak. Mayroon ding maliit na landas na pumapasok sa lambak. Naririnig ang tunog ng umaagos na tubig. Ito ay ang ilog na dumadaloy sa lambak. Mayroon ding isang amoy ng halaman na pumupuno sa yungib. Maliwanag na maraming espiritual na halamang gamot ang nakatanim dito. Ang yungib na ito ay napakalinaw at walang kalat. Ang mga pader ng bato ay makinis at halos maaari itong magsilbing mga salamin. Mayroong isang malaking formation na dahan-daw ang umiikot sa kisame ng yungib. Kapag ito ay na-activate, ang pader ng bato sa itaas ay magiging transparent at magbibigay daan upang makita ang labas mula sa loob ng yungib. Ang puso ng nascent soul na matanda ay tumibok ng mabilis at hindi siya naglakas loob na kumilos. Ang hindi paniniwala sa kanyang mga mata ay nanatiling malakas. Sa kanyang mga mata, si Wang Lin ay parang may-ari ng yungib na maginhawang tinitingnan ang paligid, samantalang siya ay naging isang dayuhan, naguguluhan at nalilito. Tiningnan ni Wang Lin ang formation. Bagamat ito ay magaspang sa kanyang mata, may ilan pa ring detalye na nakakabit dito. Habang iniangat niya ang kanyang ulo, may isang kisap ng intensyon ng pagpatay sa mga mata ng matanda at siya ay nagmadali patungo sa kanya. Ginamit niya ang teleportation spell na tanging mga nascent soul cultivators lang ang kayang gamitin. Ang teleportation ay ang pinakamalinaw na pagkakaiba sa pagitan ng nascent soul at core formation cultivators. Isang nascent soul na matandang halimaw na may kakayahang mag-teleport ay labis na makapangyarihan kumpara sa mga cultivator sa core formation. Dumating siya sa likod ni Wang Lin sa isang kisap mata. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig at isang sinag ng berdeng liwanag ang lumabas. Ang berdeng liwanag na ito ay naglalaman ng isang kidlat. Maraming mga malungkot na ungol mula sa kidlat na ito, at tumama ito diretso kay Wang Lin. Hindi na tumingin ang matandang lalaki sa resulta. Pagkatapos gamitin ang kanyang buhay na yaman, nag-teleport siya muli upang tumakas mula sa yungib. Ngunit, sa sandaling malapit na siyang makatakas, lumaki ang kanyang mga mata, tumigil ang kanyang katawan sa ere, at malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang mukha. Si Wang Lin, na dapat ay nasa likuran niya, ay biglang lumitaw sa harap niya at malamig na tiningnan siya. Hindi ba kita pinapayagang umalis? Ang dalawang daliri ni Wang Lin ay hawak ang berdeng kidlat, at inalag niya ang kanyang manggas. Ang katawan ng matandang lalaki ay napaatras at umubo ng dugo. Tumama siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at tumili siya, "Ikaw, paano ka naging ganito kalakas?" Dahan-daang pinisil ni Wang Lin ang kanyang mga daliri at ang berdeng kidlat ay agad na naglaho ng walang bakas.
Ang eksenang ito ay tumama sa isipan ng matandang lalaki na parang martilyo. Siya ay nagulat, at ang kanyang mukha ay naging lalong mapatla, ang kanyang nascent soul ay hamina, at damaloy ang itim na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi mo ako kayang patayin. Walang pagpatay sa loob ng clan. Kung patayin mo ako, ang matandang lalaki ng pamilya ay, puno ng takot ang matandang lalaki. Ang lakas ni Wang Lin ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi niya inisip na isang core formation cultivator na madali niyang pinapalayas ay magiging ganito kalakas sa ilang araw lang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kumalat ang divine sense ni Wang Lin, bumuo ng isang hindi nakikitang higanteng kamay na piniga ang ulo ng matandang lalaki upang suriin ang kanyang kaluluwa. Sa lakas ni Wang Lin, hindi na kayang magtanggol ng matandang lalaki. Ang katawan ng matandang lalaki ay nag-vibrate ng malakas, at makalipas ang isang sandali, nahulog siya sa lupa at nawalan ng malay. Matapos suriin ang alaala ng matandang nascent soul, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at nagsimula siyang mag-isip. Hindi pa siya pumatay ng maraming tao mula sa Scatter Thunder Clan, ngunit sa lahat ng alaala na nakuha niya, nagkaroon siya ng mas detalyadong pag-unawa sa Scatter Thunder Clan. Ginagamit nila ang pamamaraang ito ng pagpapakalat sa kanila upang matutong makipaglaban, matutunan ng batas ng kalikasan, at para sa isang henerasyon ng mga pinuno na ipanganak. Bukod sa tatlong mga ina na planeta, kung saan ang maraming kasapi ng clan ay simpleng nakatira, ang natitirang 13 sa 16 na mga planeta ay lahat ay mga lugar ng pagsubok para sa mga kasapi ng clan. Bawat 100 taon, magkakaroon ng isang pagkakataon upang makapasok sa banal na lupa, at ang lahat ng nasa 13 mga planeta na ito ay kailangang maglaban para dito. Kapag nakapasok sila sa banal na lupa at personal na nakatagpo sa Eternal Thunderbolt, lalakas ang kanilang marka at magiging mas mataas ang kanilang cultivation level. May 7 taon pa bago ang susunod na kompetisyon, gayunpaman, ang pamamaraang ginawa ng Scatter Thunder Clan para sa kanilang mga kasapi na magtagisan ay kawili-wili, hindi ito nakabase sa cultivation level o sa kasanayan sa pakikipaglaban, kundi sa Thunder Crystals. Sa 7 taon, ang may pinakamaraming Thunder Crystals ay papayagang makapasok sa banal na lupa. Isang pagkakataon ito na hindi ko dapat palampasin. Papayagan akong pumasok sa banal na lupa upang sumipsip ng Eternal Thunderbolt. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang kanyang kanang kamay ay iniunat sa kawalan. Ang Thunder Mark sa pagitan ng mga kilay ng matandang lalaki ay kumislap at isang jade ang lumabas. Ang mga tao mula sa Ancient Star System ay bihirang gumamit ng mga bags of holding. Ang mga marka sa pagitan ng kanilang mga kilay ay may kasamang imbakan, at lahat ng bagay ay maaaring ilagay dito. Sa hawak na jade, madaling makita ni Wang Lin ang nilalaman nito nang hindi binabasag ang Divine Sense Mark dito. Ang jade na ito ay naglalaman ng isang formation na patuloy na aktibo at malabong nagsasama sa mundo. Ang mga nilalaman nito ay patuloy na nagbabago. Isa itong ranking list. Ang ranking list na ito ay may kabuuang 800 pangalan at may numero sa likod ng bawat pangalan. Ang mga numerong ito ay kumakatawan sa Thunder Crystals. Maliwanag na may higit sa 800 katao sa Scatter Thunder Clan, ngunit tanging ang mga nangungunang 800 lang ang maaaring pumasok sa ranking list na ito. Tiningnan ni Wang Lin ang pangalan sa tuktok ng listahan at napakunot ang noo. 1,900,000,000 at 7,000. Ang nasa tuktok ay si Master Spruce. 1,300,000,000 at 9,000. Ang pangalawang ranggo ay si Lotus. Matapos mabilis na tingnan ng listahan, kahit ang ranggo 800 ay may higit sa 400,000 Thunder Crystals. Samantalang ang matandang lalaki sa yungib ay mayroon lamang 70,000 Thunder Crystals na walang halaga. Ang Thunder Crystals ay hindi lamang mga bagay o pangalan. Mayroong maraming paraan upang makuha ang mga ito. Ang pinakamabilis na paraan ay ang magbigay ng tribute sa Scatter Thunder Clan. Kung ito ay spells, pills, mga materyales sa alchemy, at kahit ang Just Flames, lahat ng ito ay maaaring ipagpalit para sa Thunder Crystals. Ang Just Flames ang nagbibigay ng pinakamaraming Thunder Crystals, at ang iba ay depende sa ranggo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong klaseng sistema. Ang Demon Spirit Land ay katulad nito, kung saan ginagamit nila ang mga merit sa digmaan, ngunit dito ay gumagamit sila ng Thunder Crystals. Sa ganitong paraan, pinapalakas ng Scatter Thunder Clan ang buong clan. Hindi lang nila pinapahusay ang cultivation ng mga kasapi, kundi binibigyan pa nila sila ng pagkakataon upang makapagtamo ng mga yaman. Interesting. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at hinampas ang kanyang kanang kamay. Ang marka sa pagitan ng mga kilay ng matandang lalaki ay ganap na na-activate at lahat ng bagay sa loob ay kinuha ni Wang Lin. Hindi pinatay ni Wang Lin ang matandang lalaki. Alam niyang mahigpit ang Scatter Thunder Clan sa mga pagpatay sa loob ng clan. Kapag may naganap na pagpatay, may mga darating na mag-iimbestiga. Hindi na pinansin ni Wang Lin ang matandang lalaki. Pumasok siya sa kailaliman ng yungib patungo sa lambak. Ang tunog ng umaagos na tubig ay naging mas malinaw.
May isang maliit na ilog na dumadaloy malapit sa kanya. Marami ang espiritual na halamang gamot na tumutubo sa magkabilang gilid ng ilog. Ang pinaka nagbigay pansin kay Wang Lin ay ang mahina na bakas ng kidlat na nanggagaling mula sa halaman na tumutubo sa pader ng lambak. Tumubo ito ng 7 talampakan mula sa pader at may 6 na berdeng prutas. Habang binabayaran ni Wang Lin ang mga prutas, 4 na sinag ng liwanag ang tumungo patungo sa yungib. Mayroong 4 na matandang lalaki, bawat isa ay nakatayo sa ibabaw ng isang flying sword. Wala sa kanila ang mahina, at isa sa kanila ay nasa kalagitnaan ng nascent soul. Ang kanyang mukha ay may kabagsikan at malamig ang kanyang mata. Isa sa 3 kalalakihan sa likod niya ang nagudyok at nagsabi, "Tito, ang yungib ni Chi-Ji ay narito lang." Siya ang tanging nascent soul na matandang halimaw sa loob ng 5,000 kilometro, at siya ay nagnakaw ng maraming yaman sa mga taon. Ang kalagitnaan ng nascent soul na matandang lalaki ay tumango at hindi alintana, pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, "Magaling." Pagkatapos nito, maaari kayong 3 pumunta sa Heavenly Thunder Sect upang kolektahin ang inyong mga benepisyo. Sa pagpapasalamat sa pagtulong sa Heavenly Thunder Sect, hindi kayo makakalimutan. Ang 3 core formation cultivators ay puno ng kasiyahan. Ang nagsalita agad na nagpasalamat at tumawa. Siguradong makakabili si Tito ng maraming Thunder Crystals mula sa mga yaman na ito. Tataas ang inyong status sa Heavenly Thunder Sect. Tiningnan ng kalagitnaan ng nascent soul na cultivator ang core formation cultivator at malumanay na nagsabi, "Hindi ko gagamitin ang mga Thunder Crystals para sa aking sarili, ibibigay ko ito sa Sect Master." Ang Sect Master ng Heavenly Thunder Sect ay malapit na sa Scatter Thunder ranking. Malapit na siyang pumasok sa ranking. Pagkatapos niyang magsalita, ang 3 core formation cultivators ay nagulat at naging mas magalang.